Tatay, hindi ako magpapakasal sa Yexiao na yon. Huwag mo na akong pilitin. Sagipin mo ako. Tsuyaw, nasaan ka Tsuyaw? Pinapahanap ako ni Master ng nobya kung di ko pa nakikilala. Para magpakasal. Di ko alam kung ano itsura niya. Hay, itong hilig ko sa pakikialam. Ganda. Gapusin mo na. Uy, ganda. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Wala kang pakialam, umalis ka. Ako paalisin. Ikaw ang magpakita kung paano. Gustong-gusto mong masaktan? Aray, Swertihin ka at nakilala mo ako ngayon. Ang kakaiba naman tong jade pendant. Parang yung heirloom namin. Huwag mo akong hawakan, lumayo ka. Ako ang sumagip sa'yo, ganda. Wisit, mamatay ka. Sukli sa kabutihan. Sana hindi na lang kita iniligtas. Sana hinayaan ko na lang na makuha ka. Eh! Tulong! Unang araw ko pa lang, gamit na agad ang medisina sa sarili ko. protektahan ang binibini. Ano, lalaban ka? Sumagip ako, may problema pa. Sino ka ba? Kahit gustong-gusto mong iligtas ako, bakit mo hinubaran? Ginamit mo pa yung pagkakataon para mangharas. Inililigtas kita. Di ka nagpasalamat, gusto mo pang patayin ako. Kaya pala laging sinasabi ni Master na masahol pa sa laso ng babae. Binibini, mukhang totoo ang sinasabi niya. Nandiyan pa yung dalawang masasamang loob. Pagmulat ko ng mata, nakadagan ka sa akin. Paano ko malalaman kung kasabwat ka nila? Nagtatanggol lang ako. Sige, magsusorry na ako. Saan akong mapaliwanag sa'yo? O nga pala, may itatanong ako. Alam mo ba si Zhang Suiyao? Ang presidente ng Zongshan Group. Bakit mo siya hinahanap? Nobya ko siya. Di kaya ikaw si Yexiao? Nagkita na ba tayo dati? Tatay, kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa walang kwentang to. Buisit, kahit ayaw mo, kailangang ikasal kayo. Tatay, sinong nagsabing kailangang magpakasal? Ay naku, Ma, dumating ka na rin. Tingnan mo, yang itsura mong mukhang dukha. Gusto mo pang pakasalan si Chuyao. Karapat dapat ka ba? Kalimutan mo na yan. Hindi magpapakasal sa'yo si Chuyao. Kunin mo na yang 100,000. Umalis ka na. Huwag mong dalhin yang malas mo rito sa bahay namin. Yan Tsui, hindi pwedeng i-cancel yang kasal. Noon, si Tsuyaw natin ay nailigtas lang ng buhay dahil sa pamilya Yi. Gamit ang Jade Pendant. Yun ang tanda ng kasunduan. Kung ika-cancel tong kasal, baka mapanganib ang buhay ni Tsuyaw. Yung jade pendant na suot ko yon, di ba? Ibalik ko na ngayon. Nawala yung jade pendant ko. Suot ko pa yon bago ako mahimatay. Pagkagising ko, wala na. Siguradong ninakaw mo. Zhang Suiyao, huwag mo akong pagbintangan. Hindi ko man lang nahawakan yung jade pendant mo. Yemi, tingnan mo yang itsura mong pulubi. Siguradong nung nahimatay si Chuyao. Ninakaw mo yon. Tara, halugugin natin yang katawan niya. Yung ganyang klaseng taong walang utang na loob, ayaw ko yan. Ito yung kasunduan sa kasal. Ibinabalik ko muna sa inyo, sa family. Yung kasal, ika-cancel ko muna. Yexiao. Sino nang sinasabi mong walang utang na loob? Ikaw, syempre, inulungan kita, di mo man lang pinasalamatan. Sinusugod mo pa ako. Di ba yan ang walang utang na loob? Chuyao, ibaba mo yang kutsilyo. Huwag kang magalit sa basurang yan. Hindi yan karapat-dapat. Yexiao. Galit ka lang dahil nahiwa ko daliri mo, di ba? Ibabayad ko sa'yo ngayon. Tapos na tayo. Heart-linking curse. Ay, kayo talaga. Sinabi ko na nga, huwag i-cancel yung kasal. Na-trigger yung heart-linking curse. Magkadikit na talaga kayo ni Chiao. Anong heart-linking curse?
magkakadikit na yung katawan natin. Kapag may nasaktan sa atin, masasakal din yung isa. Siguradong dahil yun sa dugo ko na tumulo sa jade pendant mo. Kaya na-trigger yung heart-linking curse. Di ako naniniwala sa mga kasinungalingan mo. Ayaw mo lang talaga i-cancel yung kasal, kaya ganyan ang sinasabi mo. Di ka naniniwala. Patunayan ko sa'yo. Naniniwala ako. Pakakasalan kita. Zhang Suyaw, Ano? 10 taon na ang nakalipas. Napuntahan mo ba ang Kamlong Mountain? Anong lugar yon? Bakit ako pupunta roon? Talagang hindi siya. Pero, pasang taon na ang nakalipas, dinala ako ng ate ko. Sa isang bundok. Hindi ko alam kung anong liblib na lugar yon. May nakatirang kakaibang matandang lalaki pa. Tara, magparehistro tayo para magpakasal. Pagkatapos ng isang taon ng kasal, talaga bang mawawala ang heartlink curse? Medyo. Niloloko mo ako. Hoy, ingat sa sasakyan. Pangjay, anong ibig mong sabihin? Narinig ko na ikinasal na ang dating kalaban kong si Chairman Zhang. Pumunta ako para makita kung anong klaseng lalaki ang makakapangasawa sa presidente ng Zhongqian Group kumpara kay Zhang Chuyao. Mas naintindihan ko ang puso ng mga lalaki. Ito ay isang black card na walang spending limit. Basta iwanan mo lang si Zhang Chuyao at pumunta sa piling ko, sayo na ang black card na ito. Talagang walang mabuting lalaki. Zhang Chuyao, ikaw ang hindi naiintindihan ang mga lalaki. Hindi mo alam kung ano talaga ang gusto nila. Bago ako pumunta sa Zonghai City, binigyan ako ng master ko ng isang gilded card. Sabi niya, luma na ang black card na yan. Ye Xiao, naalala kita. Magkita na lang tayo sa susunod. Hindi ka basta-basta makakaalis. Aray, Nagbago ka na ba ng isip? Gusto mo nang magpakasal sa akin? Huwag mo nang ulitin, kundi hindi na ako magiging mabait sa'yo. Ang tanga talaga ni Fangjai. Naniniwala pa talaga siyang may gilded card ka. Naiisip ko pa lang, naiinis na ako. Sakay na, alis na tayo. Totoo yun, Ito ang kontrata, 1 taon ang termino. Sa panahong ito, mag-asawa lang tayo sa pangalan. Huwag kang magkaroon ng masamang hangarin sa akin. Magkahiwalay tayo ng tulugan. Pagkatapos ng 1 taon, otomatikong maghiwalay tayo. CJ. Hoy, manyakis. Bumaba ka. Sino ang nag-utos sa'yo na pumunta sa kama ko? Walang hiya. Lumabas ka na. Kama ko to, Pasensya na. Samahan mo akong uminom. Sino ang nangangailangan ng alaga mo? Ang saya-saya ko ngayon, gusto ko lang nakasama kita uminom. Naiinip na ako. Ang boring mo naman. Hoy, Presidente Zhang, ang kontrata ng kumpanya ninyo at ng Tongtian Yaoshi ay may problema. Naghihintay ako sa opisina. Kailangan nating mag-usap ng harapan. pupunta na ako. Tsuyao, salamat sa pamilya noon. Hahaha. Ingat, mainit. Hoy Tsuyao, saan ka pupunta? May problema sa kontrata ng Tongtian Yaoshi. Punta ko yung paano tayo din. Ako sabi siya naman. Hoy, sasama rin ako. Mag-ingat sa daan, huwag magmadali. CJ, Hoy, Tsuyaw, hintayin mo ako. Ganito ka lang, mukhang mahirap. Gusto mo pang samahan si Chiang para pumirma ng kontrata. Huwag ka nang mangarap. Huwag mong isipin na dahil nakakuha kayo ng marriage certificate, ay pamilya ka na namin. Sabihin ko sa'yo, parang pala kang nangangarap kumain ng gansa.
President Wang, welcome. Bakit kayo pa mismo ang pumunta? Nagmaneho lang si Chiao, papunta sa Tongchanyaoshi Group. Tatawagan ko siya para pauwiin. Huwag na, hindi ako para sa kanya. Ginoong Ye, pakisagip ang anak kong babae. Presidente Wang, baka nagkamali ka ng hinanap. Nakakain lang siya ng libre sa bahay namin. Wala siyang kakayahan. Pati trabaho niya, kami ang nag-ayos. Kaya niyang sagipin ang anak mo. Katawa-tawa. Ang operasyon sa puso ng anak ko, 1% lang ang sansa na mabuhay. Narinig ko na si Iyarye ay ang paboritong estudyante ng doktor. Napakahusay sa medisina. Iyarye, pakisagip ang anak ko. Ano? Dalhin mo na ako ngayon. Salamat, Ginoong Ye. Yarhaw. Shooting, nakita ko na ang record ng anak mo. Pwede kong gawin ang operasyon ng anak mo. Mataas ang sansa ng tagumpay. Kailan pwedeng ischedule ang operasyon? Sinabi ko na sa iyo noon, kung papayag ka lang pakasalan ako. Ayusin ko agad ang operasyon para sagipin ang anak mo. Yarhaw, nakakuha na ako ng paboritong estudyante ng doktor para gamutin ang anak ko. Ang paboritong estudyante ng doktor na sinasabi mo, hindi ba siya yon? Ganito ang itsura niya, kaya niyang operahan ang anak mo? Wang Shooting. Gulat ka ba? Naniniwala ka sa kanya imbes na sa akin? Kaano ka ba talaga katanga? Sino nagsabing kailangan ng operasyon? Wang Shooting, huwag kang magpapaloko sa kanya. Kung gusto mong mabuhay ang iyong anak na babae, ang tanging paraan ay operasyon kaagad. Hindi kailangan ng operasyon. Magagamot ito gamit ang Swan Menjuzen. Swan Menjuzen pa? Di ba ito ang modus ng mga manloloko? Ako ang doktor na nangangalaga. Hindi ko hahayaang mapahamak ng manloloko ang pasyente ko. Lumabas ka na ngayon din. Huwag kang magsalita ng walang alam. Malalim ang tradisyonal na medisina ng China. Hindi mo kayang lubusang maunawaan. Zhang Xiao, Pwedeng mamatay ang tao sa puntod na yan. Dr. Hao, tulungan mo ang anak ko, pakiusap. Tulungan mo ang anak ko, pakiusap. Sinabi ko na kanina, manloloko ito. Huwag kang maniwala. Di ka nakining. Ngayon, huli na ang lahat. Nagtusok-tusok siya ng basta-basta. Kahit gusto ko siyang tulungan ngayon, hindi ko na magagawa. ikaw ang manloloko. Ye Xiao, tama na yan. Basta maligtas mo ang anak ko. Papayag ako sa lahat. Pakakasalan kita. Kung alam lang sana natin ang mangyayari. Ipapaluhod mo na sa akin ang manlolokong ito. Halikan mo ako ulit, baka sakaling pag-isipan kong tulungan ang anak mo. Ye Xiao, Dr. Ye, tulungan mo ako. Humingi ka ng tawad kay Dr. Hao. Nga, kung hindi mo kaya, umamin ka na. Lumuhod at magmano ka. Hahaha. Sino ang luluhod at hihingi ng tawad? Di pa sigurado. Pustahan tayo. Pustahan ko sa loob ng 1 minuto. Gigising si Bao. AMEA, ano ang magagawa sa 1 minuto? 6, pustahan. Kung gumaling siya at nagising, luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Sige, sinabi mo yan. Nanay. Mabuti naman. Nagising ka na, mabuti naman. Oh, saan ka pupunta, apo? Sino ba ang nakakaalam kung anong swerte ang tumama sa'yo? At saka, nagising lang naman siya. Di pa sigurado kung tuluyan na siyang gumaling. O hindi. Sabi na nga ba, tanga ka talaga. Ang galing ng Swan Menjuzen ay nasa unang 8 tusok. Ang pangsyam ay para lang magpatatag at magpalakas. Hindi hadlang sa pagliligtas ng buhay. Kung sa tingin mo, hindi pa siya tuluyang gumaling. Pwede mo siyang suriin. Pero ang importante ngayon, luluhod ka, magmamano at tatawagin akong lolo. Ang sakit. Hoy, masakit ang ulo ko kanina. Bilunggo mo ba to? Paano mo nalaman? Masyadong madulas ang sahig sa Tongchanyaoshi. Aksidente lang na nabunggo ang ulo ko sa pader. Dumating na ang elevator. Pasok muna ako. Humihingi ako ng pamanhin sa ginawa ko kanina. Sincerely sorry. Sana mapatawad mo ako. Naiintindihan ko. Ito ay 1 milyon. Tanggapin mo na. Hindi na kailangan ng pera. Mas alagaan mo na lang ang anak mo. May iba pa akong lakad. Aalis na ako. Mas alam ko ang lalaki kaysa kay Zhang Xiao. Gusto mo bang isipin ito? Hiwalayan mo si Zhang Xiao at pakasalan mo ako. Kung hiwalay ako kay Zhang Xiao, baka mamatay ako. Sapat na ba yan na dahilan? Talagang napakabuting lalaki. Sobrang tapat. Presidente Zhang, maligayang pagdating. Presidente Zhang, umupo po kayo. Jingjing, magtimpla ka ng 2 kape. Presidente Gao, ano ang problema sa kontrata natin? Hindi naman nagmamadali ang usapin sa kontrata. Ay, pakuha ko muna sa sekretarya ang kontrata.
Dahan-dahan natin pag-usapan. Presidente Zhang, uminom muna kayo ng cup. Xiao Son, kunin mo ang kontrata. Zhang Zuyao, ngayon talaga kukunin kita, pag naging akin ka na. Wala kang magagawa kundi sumunod sa akin. Aray, Presidente Gao, ano ang gusto mong gawin? ano? Siyempre, gusto kong makipagkilala kay President Zhang. Presidente Zhang, ang kontratang ito na nagkakahalaga ng 50 milyon. Nasa akin ang desisyon. Kung samahan mo ako ng 3 araw, pipirmahan ko agad ito. Gao Tianping, ang kapal talaga ng mukha mo. Ngayon, nakikita ko lang ang mukha mo. Nandidiri na ako. Zhang Zuyao, huwag mong kalimutan. Nasa akin ang desisyon sa kontratang ito. Kung dahil sa inyo kung bakit hindi ito mapipirmahan, kailangan ninyong magbayad ng 1 bilyon bilang penalty. Ikaw ang bahala. Samahan mo ba ako ng 3 araw? O magbayad ka ng 1 bilyon na penalty? Huwag mo akong bantaan. Diretso akong kausapin si Chairman Wang Shooting. Nadroga ako. Ngayon mo lang nalaman? Huli na. Huwag kang mag-aksaya ng lakas. Walang sasaklolo sa iyo. Ang lakas talaga ng pinto na ito. Ang tanga naman ng babaeng ito. Akala niya pag nakalok ang pinto wala na akong magagawa. Ngayon talaga, gagawin kitang babae ko. Naku. Tiyak si Zhang Zuyao ang tangang babae yun. May problema na naman. Tumigil ka. Ano ang ginagawa mo? Hindi ka pwedeng pumasok. Nagpapahinga si Boss Gao. Sino ka? Lumayas ka. Gusto mong mamatay. Hoy! Zuyao, Ako. Nadroga ako. Tulungan mo ako. nandito ako, wala kang magiging problema. Ay, Bastos. Kung ngayon ay dadalhin mo siya, ipapagapang kita palabas. Mabuti naman at naintindihan mo. Bakit hindi ka pa lumayas? Manager Gao. Ayong dalawang walang kwenta. Bakit nakatayo lang kayo? Bilis, sirain ninyo siya. Tigilan ninyo. Boss Wang, si Zhang Zuyao, para makuha ang Tong Chen Yaoshi. At ang order ng Zhongchen Group, ginamit niya ang sarili para makalusot. nagbibintang ka. Sinabi pa niyang 3 araw siyang sasama sa akin, para pirmahan ko ang kontrata. Ikaw. Ikaw ang unang nagdroga sa akin. Kailangan ng ebidensya sa pagbibintang. Hindi mo ako nagustuhan kaya siniraan mo ako. Hinampas mo pa ako, ang antas ng aming Tong Chen Yaoshi. Kailan pa naging ganoon ka ba? Guardia tumawag ng pulis. Gusto mo ng ebidensya? Meron ako.
Ebidensya, saan galing ang ebidensya mo? Tanungin mo siya, malalaman ang totoo. Ang ibig mong sabihin, siya ang magpapatunay. Boss Fang, huwag kang magbiro. Nagbibiro, tanungin mo para malaman. Secretary Liu, sabihin mo sa kanila, kung ako ba talaga ang nagdroga kay Zhang Chuyao. Si Manager Gao talaga ang hindi nagdroga. Tama ba ang sinasabi ko? Ako ang nagdroga, pero si Manager Gao ang nag-utos sa akin. Sinisiraan mo ako? Sige, naintindihan ko na. Tinanggap mo ba ang pera niya? Pera, siya talaga ang pinasok ko rito. Kahit siya ang ipinadala mo, anong ebidensya ang maibibigay niya? Boss Wang, pakinggan ninyo ako. Ga Tianpeng, tanggal ka na. Pagsisante kay Gao Tianpeng, ang lakas ng loob mo. Sino ba itong may ganitong kayabangan? Nanangahas magsisante sa aking anak na si Gao Yulin? Si Chairman Wang pala, Tay. Nagkunsaba sila para dayain ako. Si Wang shooting na ito, gusto pa akong sisantihin. Narinig ko na lahat, pero gusto kanyang sisantihin. Isang biyuda lang siya na nakapulot ng matandang chairman, wala siyang karapatan. Naririnig mo? Wala kang karapatan. Pero kung gusto mong magpatalo sa akin, baka pag-isipan ko pa. Napatalsikin mo si Gao Tianpeng. Kung hindi, huwag ka nang umasa. Tay, kung siya ay mapapasayo, ako na ang kusang magbibitiw. Kayo. Ikaw. Kung gusto mong magpatalo, hindi mo kailangang magmadali. Wu Hongru, ako si Xiao. Nasa ikatlong palapag ako ng Tongcheng Shai. Binibigyan kita ng 10 minuto para bumaba, kung hindi. Gigibain ko ang walang kwentang kumpanyang ito. AME. Talagang napakalawak ng gubat. Sino naman itong biglang lumitaw na dukha? Hindi mahalaga kung sino siya, ang mahalaga ay mamaya, ikaw ay palalayasin. Gusto kong makita kung paano mo ako palalayasin dito. Itong dukhang si Yi Xiao, nakasuot ng ganyan. Nangahas pang tawagin ang pangalan ng aming Chairman Wu. Ang yabang, talagang nagpapanggap siya. Sino ba siya? Gao Tianpeng, gago ka. Ang pangalan ni Yi Xiao ay hindi mo pwedeng tawagin ng ganyan. Halika, sampalin ninyo siya. Gao Yulin, mag-apologize ka agad kay Ginoong Yi at magbitiw bilang director. Kung hindi, huwag mong sisihin si Wu Hongru na walang pakundangan. Ginoong Yi. Humihingi ako ng paumanhin. Paano ako nagkaroon ng isang walang kwentang anak na tulad mo? Si Wu Hongru ay bumabati sa kanyang tiyuhin sa guro. Tiyuhin sa guro. Ito ang susi ng pinakamaluhong bahay sa lungsod. Tanggapin mo po. Salamat sa pag-isip, uwi na muna kami. Sasamahan ko kayo. Tiang Bai, Ay, Zenwei. Bakit pag-uwi mo galing ibang bansa? Dumiretso ka agad sa akin. Halika. huwag kang mag-alala. Tiang Bai, pamilya tayo. Nararapat lang. Sabi ko sa'yo, pagdating mo, huwag ka nang magdala ng kahit ano. Pasensya na talaga. Alisin mo ang mga kamay mo. Mula sa katawan ni Chuyao ngayon din. Sino ito? Isa lang siyang walang kwenta, kung may hiya ka. Makipaghiwalay ka na kay Chuyao. Bibigyan ka ng pamilya namin ng 100,000 pesos. Hindi ka lugi. Kasal na si Chuyao. Pek yan, bihen pa ang anak kong si Chuyao. Anong hinihintay mo? Bitawan mo si Chuyao. Dilat ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Siya ang magiging asawa ni Zhang Chuyao. Ma, paano ako nakauwi? Naalala ko. Parang nasa kumpanya ng Tongcheng Yaoshi. At si Gao Tianpeng. Okay na. Pasalamat ka kay Zenwei. Siya ang nagligtas sa'yo. Walang anuman. Ako ang nagligtas sa kanya. Ma, baka nagkakamali tayo. Parang siya nga ang nagligtas sa akin. Anak, hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Si Fang Jiayi ang naghatid sa'yo dito. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya.
Ngemem. Ikaw, Umalis ka, makinig kang mabuti. Si Liao Zhenwei lang ang karapat-dapat maging manugang ko. Ikaw na mahirap, huwag mong isama sa kapahamakan ang iba. kung hindi dahil sa Heartling Curse, hindi ako mananatili dito. Anong heartling curse? Paluloko lang yan. Huwag mo akong takutin sa mga sumpa para sa mga bata. Sabihin mo, kailan ka alis. Matatanggal ang Heartling Curse pagkalipas ng 3 buwan. Makikipaghiwalay ako kay Zhang Suyaw. Ang tagal ng 3 buwan. Kalokohan. Kayong mga babae. Ano ba ang iniisip ninyo? Lolo, iniisip ko lang ang kinabukasan ni Tsuyao. Hindi ko pwedeng hayaan ang anak ko na mamuhay habang buhay kasama ang mahirap na yun. Hindi maintindihan ako. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Lolo, lolo, lolo. Sandali. Kung inumin ito ng lolo, siguradong mamamatay siya. Ito sa... Ano ba alam mo sa medisina? Umalis ka na, huwag kang makialam dito. Hindi yan sakit sa puso, malinaw na lason yan. Walang utang na loob. Gusto mo bang patayin si tatay? Ma! Ano ba talaga nangyayari? Ano ba ang nangyari kay tatay? Inatake sa puso ang tatay mo. Binibigyan ko ng gamot. Kinukuha ng walang hiya tong gamot. Malinaw na gusto niyang patayin ang tatay mo. Nasa bingit ng kamatayan ang tatay ko. Bakit mo pinagkakait ang gamot? Lason to, hindi sakit sa puso. Kung inumin yan ni Tito Zhang, siguradong mamamatay. Patingin muna kay Tito. Nga, hayaan mo si Zhenwei. Dr. si Zhenwei. Patingin niya sa tatay mo. Ang kalagayan ni Tito, mukhang sintomas nga ng sakit sa puso. Dapat uminom agad ng gamot. Bigay mo sa akin. Umalis ka. Mabuting aso, hindi nakaharap. Marunong sa medisina si Ye Xiao. Yung sakit sa puso ng anak ni Wang Shooting. Si Ye Xiao ang gumamot. Akala mo ba talagang marunong siya? Ayon sa reseta, inumin ito ng 2 beses. Makalipas ang 3 araw, gagaling na. Payo ko sa'yo, huwag ka nang manood ng Western medicine. Mahina ang katawan ni Lolo, hindi kaya ng pang-aabala. Tara na, Fang Jiai, ano pang hinihintay mo dito? Tubig. Ako na. Ye Xiao, galit ka pa ba sa akin? Hindi sa totoo lang, gusto kitang pasalamatan. Sa huli, ikaw ang tumulong sa akin. Marunong ako sa medisina. Sa totoo lang, may sariling interes ako. Gusto kong makipaghiwalay ka kay Zhang Chuyao para magkasama tayo. Dumating na siya. Hindi na ako makakapaliwanag para sa'yo. Evie, lalaki. Ye Xiao, may asawa ka, dapat man lang magpakita ng respeto. Zhang Suyaw, babalaan din kita. May asawa ka rin. Panatilihin ang distansya sa Liao Zhenwei na yan. Bayaw. Nasa kwarto siya nagpapahinga. O, AME. Tingnan mo yang itsura niyang mukhang dukha. Ayaw talaga makipaghiwalay kay Tsuyao. Yung tawag doon. Dumating ka lang para manginsulto sa akin, di ba? AME. Sisiguruhin ko talaga kung sino ang naglason. Kailangan pa bang imbestigahan? Alam mo kung sino. Gabi kang nag-ingat. Asambahay pa ang nagnakaw. Ako ang sinasabi mong naglason. May ebidensya ka. Nga, baka nagkakamali ka? Ako nga ang naglason. Pero nahuli ako sa bitag ni Ye Xiao. Kaya nga ako naglason. Ang galing mong magsisi. Sinabi sa akin ni Ye Xiao na hindi lason yon. Gamot yon para kay Ginoo. Gusto ko lang siyang iligtas. Ano pang masasabi mo, Ye Xiao? Pinagpaguran ko para iligtas ang tatay mo. Ikaw pa mismo ang nagdududa sa akin. Tito Long, Opo, binibini. Patay na. Ang husay. Sinunog ang katawan, wala ng ebidensya.
Ang husay mong magsisi. Hindi ako ang pumatay. Nakita naming lahat na namatay siya sa kamay mo. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw rin ba naniniwala kang ako ang pumatay? Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakita ko, Ye Xiao. Hindi ko inakala na ganito ka pala. Mamamatay tao ka. Lumabas ka na ngayon din sa Zhang family. Longwu, Huwag na. Aalis na ako. Ay, may pagkamasungit pa yan ay. Pero kahit gaano ka pa kasungit na palaka ka pa rin. Huwag ka nang mangarap sa gansa. Alis na. Anong ginagawa mo? Dito na ako titira sa'yo. Malamig, pupunuin ko ng init ang kama mo. Di kailangan. Nadala ko ng mga dami ko, di na ko aalis. Halika na. sa katabing kwarto na lang ako titira. Pwede na yun. Hindi para kay Xiao yon. Ano pa nang iniisip mo? Akala ni Zhang Qiao, si Liao Zhenwei ang sumaklolo sa kanya. Kung magde-date sila ngayong gabi, baka maging babae na siya ni Liao Zhenwei. Huwag ka nang umasa dito. Sa loob ng 3 buwan, walang lalaking makakalapit sa kanya. Sinong lumapit, mamamatay. Salamat sa pagsagip mo sa akin kanina. Suyao, gusto kitang protektahan. Gawin itong misyon ng aking buhay. Pakasal ka sa akin, okay? Ano to? Bumangon ka. Hindi ako babangon hanggat hindi ka pumapayag. E di magpatuloy kang lumuhod. Yetsiao, ito ang date ko kay Tsuyao. Parang hindi kita inimbita. Umalis ka na. Nagde-date ka sa asawa ko, hinahamon mo ako. Liao, nag-propose ka pa sa kanya. Ang tapang mo ah. Mamamatay tao ka. Hindi ka dapat maging asawa ni Tsuyao. Sampalin kita bilang babala. Kung magsalita ka pa, hindi kita palalampasin. Yexiao, sobrang disappointed ako sa'yo. Bastos ka, walang magpapakasal sa'yo, sabi ko sa'yo. Diborsyuhan na kita ngayon. Tsuyao, pakasal ka na sa akin. Alagaan kita habang buhay, hindi kita pahihirapan. Wow, ang romantic. Parang may narinig akong nagsabi. Walang magkapakasal kay Yetsiao. Pasensya na. Ako, 100, 1,000 beses na gusto. Zhang Chuyao, pumayag ka na sa proposal niya. Tapos dibosyuhan mo si Yetsiao. Para ako naman ang makapagpakasal kay Yetsiao. Fang Jai, nababaliw ka na sa pag-aasawa. Ito ang singsing para sa'yo para masubukan mo. Fang Jai, makinig ka. Sa ngayon, si Yexiao ay legal na asawa ko, Zhang Suiyao. Huwag kang maging kabit. Sino ang kabi? Nagde-date ka. Kasama ng ibang lalaki. Zhang Chuyao, ang galing mo talaga. Kumain lang kami ni Liao Zhenwei. Dahil sa pagligtas niya sa akin, wala ibang kahulugan. Paano kung sabihin ko sa'yo, ang tunay na nagligtas sa'yo ay hindi si Liao Zhenwei, kundi si Yetsiao? Ano mararamdaman mo? Ano? Liao Zhenwei. Ano ba talaga nangyari? Nagsisinungaling siya. Maliwanag, binayaan ni Yetsiao, kaya nagbago ang salita. Tsuyao, maniwala ka sa akin. Ako ang nagligtas sa'yo. Pwede magpatunay si Ontipe. Liao, sinasabi mong ikaw ang nagligtas kay Zhang Suiyao. Sige, itanong ko sa'yo. Paano mo siya niligtas? Dapat naalala mo pa ang eksena noon, di ba? May isang napaka-espesyal na aksyon sa panahong iyon. Dapat malinaw na naalala mo yon, di ba? Siyempre naalala ko. Tumakbo ako sa opisina. At natagpuan si Tsuyao sa banyo. Agad-agad kong dinala siya pabalik sa Zhang family. Ganoon lang kasimple. May problema ba? Nakalimutan mo pa ang napakahalagang aksyon na yon. Huwag ka nang magkunwari. Hindi ikaw ang nagligtas sa kanya, kundi ako. Tsuyao, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Halatang gusto lang nitong lalaking ito na samantalahin ka. Liao Zhenwei. Hanggang kailan mo pa ako lulukuhin? Naalala ko na lahat, Yexiao. Bakit hindi mo sinabi sa Zhang family ngayong araw? Sinabi ko naman pero hindi ka naniniwala. Halika, sumama ka sa akin pauwi para makita ni Mama at malinaw nating pag-usapan ito.
Suyao, huwag kang maniwala sa kanilang kasinungalingan. Bakit ninyo ako sinasaktan? Aray, Ililigtas ba natin siya? mga tanga, mali ang tao na sinuntok ninyo. Ibig sabihin ang lalaki na inisip ay si Yi Xiao. Hoy! Ako ang tunay na Xiao. Ayo tatlo, bakit nakatanga lang diyan? Sugurin ninyo siya. Tigilan ninyo iyan. Babalaan ko kayo, huwag kayong magkagulo. Ah, kaya pala si Yi Xiao ay isang duwag. Kailangan pang magtago sa likod ng babae. Miss Zhang, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, palalayain ko si Yi Xiao. Luluhod ako. Huwag kang mangarap. Mamatay ka. Aray, Yi Xiao, mag-ingat ka. Sabay-sabay na. Patayin natin siya. Magbibigay ako ng malaking gantimpala. Umalis kayo rito. Ayos ka lang ba? Lumuhod ka. Huwag mo akong patayin. Nagkamali ako. Hindi na ako uli. Ha! Mamatay ka. Hoy, ang kanangit. Ginawa mong gulay si Gao Tianpeng. Tiyak na hindi palalampasin ni Gao Yulin ito. Suyao, hiwalayan mo siya agad. Yi Xiao, umalis ka na rito ngayon din. Ma, niligtas ako ni Xiao. Kanina umaga, siya ang nagligtas sa akin mula sa opisina ni Gao Tianping. Ako ang nagligtas sa'yo. Hindi si Liao Zhenwei. Ano naman ngayon? Ginawa niyang gulay si Gao Tianpeng. Darating na si Gao Yulin. Ma, si Gao Tianping ang nagmaneho. Siya ang nakabangga, walang kinalaman si Xiao. Sila pa nga ang unang pumunta. Para guluhin si Xiao. Tumahimik ka. Tinatanggol mo pa, tung walang kwenta. Ako, Ako ang may gawa, ako ang sasagot. Walang kinalaman si Xiao dito. Ako lang ang managot. tang ina, anong sasagutin mo? Yi Xiao, makinig ka, ang Tong Chen Yaoshi. Ang pinakamalaking kliyente ng aming Zhongchen Group. Ginawa mong ganyan si Gao Tianpeng. Hindi lang si Gao Yulin ng Tong Chen Yaoshi, ang hindi palalampasin sa'yo. Pat ang aming Zhongchen Group. Mga Ye at Zhang Chuyao. Ginawa ninyong gulay ang anak ko. Papatayin ko kayo. Ginonggaw, walang kinalaman si Chuyao dito. Si Yi Xiao ang nanapa. Diborsyado na si Zhang Chiao sa kanya. AME, diborsyado na si Zhang Chuyao kay Yi Xiao. Sige, pwede siyang palampasin, may kondisyon. Pakasalan niya ang anak kong si Tianpeng. Ginonggaw, gulay na po ang anak nyo, di ba? Di na ba pwedeng mag-asawa ang gulay? Pwede bang ganito na lang? Ako ang magbabayad sa gamot ni Tianpeng. Basta huwag lang nyo galawin si Chiao. Pwede ring bayaran ang gamot. Kahit 1,000 milyon. Ang laki naman, Kung ayaw, ipakasal mo sa anak ko ang anak mo. hindi malaki. 1,000 milyon, sige. Wala akong ibibigay kahit piso. Tatay, Gao Yulin, ito ay ang aming Zhang family. Hindi ang inyong Gao family. Huwag kang magmalaki dito. Hihihi, Zhang Xiaoshen. Maniwala ka, isang salita ko lang, wawakasan ko ang Zhang family. Ingat po, Ginoo, malakas siyang manuntok. Gino, nakita nyo na rin. Kahit si Longwu ay hindi kaya sa taong iyon. Gusto mo bang ang aming pamilyang Zhang, dahil lang sa isang lapad na tao tulad ni Xiao, ay mapahama? Hahaha. Zhang Xiaochan o Zhang Xiaochan, makinig ka na lang sa iyong asawa. At maging isang duwag na pagong, tuyin. Baliin ang mga paa ng lalaking iyon. Si Xiao, ako ang bahala sa kanya. Gao Yulin, kung gagalawin mo siya, handa akong sumabay sa'yo. AMEA, ikaw lang? Hindi ka sapa. Pero paano kung si Senior Yanlu? Fang Jiayi, maliit ang tingin ko sa inyong pamilyang Fang. Nakuha mo pang imbitahan si Senior Yanlu, pero hindi na ba gusto ng pamilyang Fang ang kontrata? Nang Tong Chen Yaoshi, Fang Jiayi, huwag mo lang pakialaman ito, ililipat ko ang kontrata. Nang Tong Chen Yaoshi at Zhongchen Group sa inyo. Kung hindi, ang Fang Corporation ay hindi makakakuha ng anumang kontrata mula sa Tong Chen Yaoshi. Ang kailangan ko lang ay si Xiao. Wala akong pakialam sa iba. Sej Fang Jiayi, para sa isang walang kwenta. Hindi mo na gusto ang kontrata ng Tong Chen Yaoshi. Matapang ka. Pero ang nangyari sa anak ko, hindi yan matatapos. Magkita na lang tayo, alis. Sandali. Papasok at lalabas ng gusto mo, saan ka ba? Ano pa ba ang gusto mo? Sinaktan ng taong iyon ang bodyguard ng asawa ko. Dapat may iwan siyang bagay bago umalis. Hahaha, nakakatawa kay Xiao. Alam mo ba ang sinasabi mo?
Ichaw, baliw ka. Pinatawad ka na ni Ginoong Gao. Tapos nandito ka pa. Ano ba yan? Ginoong Gao, huwag kang magalit, baliw lang siya. Ye. Tumigil ka, sinabi ko bang pwede kang umalis? Yi Xiao, sinabi kong asong ulol ka, totoo nga. Akala mo dahil kay Fang Jiayi ang lakas mo. At nagmamagaling dito? Ichaw, kung umungol ka pa ng isang beses, lumabas ka na diyan. Ito ay personal naming usapan. Wala itong kinalaman kay Senior Yanlo. Ang yabang mo, nahihiya na ako para sa'yo. Kung wala si Senior Yanlo dito, naniniwala ka ba na sa oras na ito? Patay ka na sana sa sahig. Miss Fang, sabihin mo kay Senior Yanlo. Huwag siyang makialam dito. Hahaha, totoo ba yan? Huwag naman mamaya. Ang lalaki mo ay nakahandusay doon bilang bangkay. At umiyak ka lang diyan. Naniniwala ako sa lalaki ko. AMEA, sinabi mo yan, Tui. Bibigyan kita ng 1 minuto para sirain siya. 10 segundo lang ang kailangan. Sandali. Natatakot ka na? Lumuhod ka ngayon sa sahig. Mag-ukod ka ng 10 bises. Baka isipin ko pang bigyan ka na mabilis na wakas. Natatakot lang ako madumihan ng sahig. Labas tayo para ayusin ito. AMEA. Bilisan mo at lumabas ka. Gusto na kitang patayin ngayon. Hindi, bago kita patayin, dapat kong pahirapan muna ng husto. AMEA. Yexiao, alam mo ba ang ginagawa mo? Kung lalabas ka ngayon, mamamatay ka. Gusto ko lang mabawi ang hustisya para kay Longwu. Ituring mo na lang na ako ang nagpanggap, buhay man o patay ka. Wala akong pakialam. Ikaw, Tsuyao, mabuti naman at ganyan ang iniisip mo. Bigyan mo ako ng tsa, Tuyin. Baka matagalan ang pagpapahirap sa taong itong mapagmataas. Hahaha, makikita pa kaya natin ang buong bangkay mamaya? Pakinggan ang mga hiyawan, gaano kaya kasakit at kawalang pag-asa. Masyadong masakit na, masyadong walang pag-asa. Nasaan si Tuying? Bakit buhay ka pa? Yung tao. Baka masyadong matanda na ay nadapa siya. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakatayo. Walang kwenta ka, Yetsiao. Swerte mo ngayong gabi. Alis na tayo. Ingat sa pag-alis. Yexiao, umalis ka na. ma, umalis na si Gaoyulin. Ano ang problema? Pag-usapan natin mamaya. Tsuyao, itong si Yexiao. Napakaswerte ngayon. Ang dalang eksperto ni Gaoyulin. Aksidente lang na nadapa, kaya nakaligtas siya. Pero sa hinaharap, kung magdala uli si Gaoyulin ng tao para magiganti, ano ang gagawin? Kaya, iwasan mo na siya agad. Bukas ng umaga, maghiwalay na kayo. Hindi pwedeng maghiwalay. Dapat na talagang maghiwalay ang kasal na ito. Zhang Xiaotian, sasabihin ko sa'yo, wala kang magagawa dito. Ikaw, Liu Hinjang. Tatay, Dalhin mo si Liu Hinjang sa kama, tuturukan ko siya. Hindi na kailangan, bibigyan ko na lang siya ng gamot. Yexiao, umalis ka na. Pwede akong umalis pero isasama ko si Xuyao. Yexiao, pangarap lang yan. Kung ayaw sumama ni Tsuyao, huwag mo na siyang pilitin. Tara, uwi na tayo, kasama mo ako. uwi. Anong uwi? Nagsasama na ba kayo? Nagsasama kami ni Yexiao. Tsuyao, nakita mo na. Traidor na siya. Maghiwalay na kayo. Nagsasama kami pero hindi sa isang kwarto. Inihanda ko ang kwarto para sa'yo. Gusto mo bang lumipat? Lilipat ako. Hala, sino yan? Yexiao, hayop ka. Alam kong may masamang balak ka sa pagpapalipat mo sa akin. Kwarto ko to, okay. Mali na naman ba ang pinasukan mo? Maaga pa. Hindi ka ba nagkapahinga? Ay, pasensya na. Nakalimutan ko. Dumating na si Binibining siyang para tumira. Mag-asawa tayo, hindi ko alam kung bakit ka umiiwas. Sige kayo, papasok na ako sa trabaho. Kumain ka ng almusal mamaya para lumakas. Tara na. Binibini, hindi mo kailangang gawin ito. Disipulo lang ni Medical God si Yetsiao. Hindi naman siguradong nasa kanya ang living book. Subukan ko pa rin, kahit maliit lang ang tsansa. Binibini, kung sa palagay mo ay nasa kay Yetsiao ang living book, pwede ko siyang pilitin na ibigay ito. Huwag, kung sasaktan mo si Yetsiao, magagalit ako sa'yo. Aray. Yexiao, bastos ka. Bitawan mo ako. Hinahawakan kita para hindi ka mahulog, bakit bastos? Kahit mahulog man, sa kama naman, hindi masakit. Gusto mo lang akong hawakan, bitawan mo ako. Wala akong ganon. Meron, hinahawakan mo pa ako ngayon, bitawan. Yexiao, binabalaan kita. Huwag mong sasabihin sa iba ang nangyari kanina. At kapag pumunta tayo sa kumpanya, huwag mong sasabihin sa iba. Ako sa aking relasyon. Haling ba? CJ, Tsuyao, pirmahan mo na agad ang kontratang ito. Tito, bakit itong kontrata ulit? Hindi ako pipirma.
Bakit ayaw mong pumirma? May problema ang supplier sa kontratang ito. Maliban kung papalitan mo ang supplier, hindi ako pipirma. Ako ang kumuha ng supplier. Paano magkakaroon ng problema? Pirmahan mo na lang. Ayaw. Zhang Chuyao, huling tanong ko na ito sa iyo. Ipirma ka o hindi? Hindi mo ba naiintindihan? 2 beses nang sinabi ng asawa ko, ayaw. Ye, mas mabuti pang huwag kang makialam. Kung hindi, magdudusa ka. Umalis ka na. Hindi ako natatakot sa'yo. Ikaw talaga. Ang payat-payat mo. Mas mabuti pang huwag kang mag-aksaya ng lakas. Ye, maghintay ka lang. Hindi pa tapos ang usaping ito. At ikaw, Zhang Chuyao, malaki ka na, matigas na ang pakpak mo. Ano? Hindi mo na sinusunod ang sinasabi ng tiyo mo. Ngayon, pipirma ka sa kontratang ito. Gusto mo man o hindi. Suyaw, ano ang nangyayari? Narinig ko sa tiyo mo, ni hindi mo na siya sinusunod. Ano ba ang gusto mong gawin? Si Chow pala ang walang kwenta. Ang nagbibigay sa iyo ng payo, Suyaw. Papaalisin mo siya agad at hiwalayan mo siya. Nanay, hindi ko basta-basta paalisin si Xiao. Alam hindi ako mahiwalay sa kanya. Sumasagot ka na. Huling tanong ko na ito sa iyo. Papaalisin mo ba siya o hindi? Hihiwalayan mo ba siya o hindi? Hindi ko siya paalisin at hindi rin ako maghiwalay sa kanya. Sige, ayaw mo siyang paalisin at ayaw mo rin hiwalayan, tama ba? Sage, huwag ka nang magsiyo. Mamuhay ka na lang habang buhay kasama ang mahirap na ito. Bilang shareholder ng grupo, ipinaalam ko sa iyo ng opisyal. Tinanggal ka na. Nanay, huwag ka namang mag-arte dito. Ako ang nag-aarte. Zhang Chuyao, huwag mong kalimutan. Ako ang malaking shareholder ng grupo. May karapatan ako. Natanggalin ka bilang CEO. Nanay, kung talagang gagawin mo ito, tanggalin mo na lang ang posisyon ko. Huwag mong isipin na hindi ako magagawa. Ipaalam mo. Mag-convene agad ng board meeting ng grupo. Dahil sa hindi magandang performance ni Zhang Chuyao, sa kumpanya natin itong nakaan, nagpasya ako. Itigil muna ang lahat ng kanyang tungkulin. Sino ang sang-ayon, sino ang tutol? Sang-ayon ako. Ako rin. Mabuti. Sa kumpanya natin, may regulasyon. Kapag sa shareholder meeting, may 50% pumayag. Ang resolusyon na ito ay agad na magkakabisa. Ngayon, ipinakahayag ko ang pansamantalang patigil kay Zhang Chuyao. Sa lahat ng tungkulin sa Zhongqian Group, tutol ako. Naku, Chairman Wang, dumating ka pala. Alam ko na. Dahil ito sa kontrata, di ba? Huwag kang mag-alala. Ngayon, ang Zhongqian Group na ito, ako ang may buong responsibilidad. Ipinapangako ko, hindi na kailangan. Si Chairman Zhang Chuyao lang ang kinikilala ko. Hindi magaling si Zhang Chuyao. Pansamantala ko na siyang pinatigil. Tinanggal na si Chairman Zhang Chuyao. Tama. Dahil tinanggal na si Chairman Zhang Chuyao. Ng Zhongqian Group, nagpasya ko ang kontrata. Ng Zhongqian at Tongqian Yaoshi ay kinansela. Chairman Wang, itong kontrata natin. Paano naman basta-basta kinakansela? Inilagay na ng aming Zhongqian Group ang lahat ng pangunahing trabaho sa pakikipagtulungan sa Tongqian Yaoshi. Kung biglang kakanselahin, gaano kalaki ang aming pagkawala? Hindi lang ang Zhongtian ang mawawalan. Ang pagkansela ng kontratang ito, ang Tongtian Yaoshi ninyo ay malaki rin ang mawawala. Saka, ang ganoong kalaking pagkawala, ikaw bang isang chairman lang ang makakapagdala? Sana ay pag-isipan mong mabuti. Nagbabanta ka ba sa akin? Hindi po. Sana lang, Chairman Wang, huwag masyadong padalos-dalos. Pag-isipan mo muna. Tigil na. Kung talagang ititigil ng Zhongtian ang tungkulin ni Chairman Zhang Chuyao, magpapasya ko, kanselahin ang kontrata ng Zhongqian at Tongqian Yaoshi. Kung sa tingin mo, ang pagkawala mula sa pagkansela ng kontrata ay hindi kayang dalhin ng isang maliit na chairman ng Tongqian Yaoshi tulad ko, malugod kang tumawag sa aming chairman ng board ng Tongqian Yaoshi Group. Hello, sino ito? Hello, magandang araw, Chairman Wu. Ako si Bayan Chu, shareholder ng Zhongqian Group. Ano ang kailangan? Ganito po, kanina lang. Si Chairman Wang Shiting namin ay talagang gustong kanselahin itong Tongqian Yaoshi. Sa pakikipagtulungan ng Zhongtian Group, sinabihan ko siya ng mabuti. Sabi ko malaking kawalan ito, pero ano ang nangyari? Sabi niya wala siyang pakialam, sinabi pa niya. Kung may reklamo ako, pwede akong kumawag sa inyo, Chairman Wu, at sinabi pa niya. Kahit tumawag ako sa inyo, wala ring mangyayari dahil susundin mo lang siya, Chairman Wu. Sa tingin ko, hindi dapat siya panatilihin. Dapat mong pag-isipang mabuti kung sususpindihin ba ang kanyang pagiging presidente. Ano ang sinasabi mo? Ngayon ka natakot, huli na. Chairman Wu, tapos na ang sasabihin ko. Ito ang huling suhestyon ko. Sana pag-isipan mo. Pag-isipan pa ba? Bayan Sue, makinig ka sa akin. Ang desisyon ni President Wang Shooting ay desisyon ko rin kung gusto niyang kanselahin ang pakikipagtulungan ng Tongqian Yaoshi sa Zhongqian Group, kakanselahin at kung marinig ulit na sinisiraan mo si President Wang Shooting. Ang Zhongqian Group hindi makakakuha ng kahit anong kontrata mula sa Tongqian Yaoshi. Emi, unang beses kong makakita ng taong tumatawag para mapagalitan. Umalis na tayo. Hoy, President Wang, huwag kang umalis. Pag-usapan natin. Wala nang pag-usapan kung sususpindihin ng Zhongqian. Si President Zhang Chuyao. Kakanselahin ko ang kontrata.
Hoy, biro lang yon. Zhang Zuyao ay presidente pa rin ng Zhongshan Group. Hindi siya sinuspinihan. Totoo talaga. Congratulations, President Zhang. Sige, ngayon ay inihahayag ko ang pagtanggal kay Bai Qianyu. Bilang vice-presidente ng grupo, papalitan siya ni Xiao. Bakit mo ako tatanggalin? Dahil ako ang presidente, mga gwardya. Alisin ang mga hindi kailangan sa bulwagan. Ete, tulungan mo ako. Sino ang magtutulong sa kanya? Dalhin silang lahat. Zuyao, tito mo siya. Nung pinag-uusapan ninyong tanggalin ako kanina, naisip mo bang anak kita at pamangkin niya ako? Dalhin na. Ate, tulungan mo ang at ko. Zuyao, wala akong reklamo sa pagtigil sa trabaho ng tito mo. Pero itong si Xiao, walang kwenta. Anong karapatan niya para maging vice-presidente ng kumpanya? Hindi ako sang-ayon. Kahit gaano ako kawalang kwenta, mas magaling ako kay Bai Qianyu. Kung kaya niya, bakit hindi ako? Wala kang karapatang magsalita dito. Manahimik ka. Pasensya na, ako ngayon ang Vice President ng Zhongshan Group. Bakit wala akong karapatang magsalita? Isa ka lang palamuning walang kwenta. Hindi kita kinikilala. Sige, itanong ko sa'yo. Ano ang kailangan para kilalanin mo ako? Huwag mong sabihin mahirap ang hinihingi ko. Maliban kung makakakuha ka ng isang kontrata na hindi bababa sa 30 milyon. Kung hindi, EMI, hindi kita kikilalanin. Makakakuha ako ng 30 milyong kontrata ngayon mismo. Itsaw o Ichaw, ang galing mo talagang magyabang. Wala ka ng ibang talento. Ito lang ang pinakamagaling mo. Isang 30 milyong kontrata. Hindi yan 30 piso lang. Ngayon pa talaga. Bibigyan pa kita ng 3 taon. Hindi mo pa rin yan makukuha. Paano kung makakakuha ako ng 30 milyong kontrata ngayon mismo? Kung makakakuha ka ngayon mismo, hindi ko na ipagpapahiwalay si Chuyao sa'yo. Boss Wang, maaari mo bang bigyan ng aming Zhongshan Group ng isa pa? 30 milyong kontrata. Ichaw o Ichaw. Akala mo ba ikaw pa rin ang chairman ng Tong Chen Yaoshi na magbibigay lang ng 30 milyong kontrata? Xiao, huwag mo nang pahirapan si Boss Wang. Hindi naman mahirap, hindi mahirap. 30 milyong kontrata, di ba? CJ, Mari, handa kaming lumagda ng kontrata anumang oras. Pero bilang Vice President lang ako, hindi ako ang pwedeng lumagda. Kung gusto mong lumagda ng kontrata, kausapin mo ang aming presidente na si Xuyao. Mari, huwag na kayong maghatid pa. Wala yun, ihatid ko kayo sa sasakyan. Napakagalante talaga ni Mari. Hala, Boss Wang, ano ang nangyari sa inyong likod? Ang sugat sa likod ay mula sa aksidente ko noong bata pa ako. Napakalalim ng peklat na naiwan. Malubha siguro ang aksidente noon. Gusto mo bang maalis ang peklat sa iyong likod? Walang babae ang gustong may peklat sa katawan. May panahong halos mabali na ako. Pero ano naman ang magagawa ko? Dumaan na ako sa napakaraming doktor. Sinubukan ko na rin ang lahat ng uri ng gamutan. Pero walang naging maganda ang resulta. Baka may paraan ako para maalis ang peklat mo. Totoo ba yan, Mari? Boss Wang, sumakay na po kayo at itaas ninyo ang inyong damit. Sino yan? Wisit, bakit dito ka tumakbo? Nasaan ang kamera? Anong kamera? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Ay. Ginoo, nabura na po iyong litrato. Pwede na po ba akong umalis? Sino ang nagpadala sa'yo? Walang nagpadala sa akin. Nagustuhan ko lang po ang ganda ng babae. Ako. Mukhang hindi ka pa natututo hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, di ba? Nalason, Ginoo. Hindi ako ang naglagay ng lason. Huwag mong inumin. May lason ang kape. Nakainom na ako ng ilang subo. Kung may lason, dapat may nangyari na sa akin. Pero wala akong nararamdaman. Ikaw ayos lang, ako ang naghihirap. Ang ibig mong sabihin, dahil sa Connected Hearts Course, napunta sa iyo ang lason. Ganun na nga. May lason o wala, malalaman mo rin. Pareho ng lason sa katawan ni Uncle Zhang. Pero mas maliit lang ang dosis. Sino ang naghanda ng kape mo? Ang sekretarya, Tawagin mo siya rito. Zenkele, palagi kitang tinatrato ng maayos. Sa personal, parang magkapatid pa tayo. Bakit mo nilagyan ng lason ang kape ko? Boss Zhang, hindi ako. Hindi ko nilagyan ng lason ang kape. Kung hindi ikaw, sino pa? Ikaw ang naghanda ng kape. Ikaw rin ang nagdala sa akin. Baka naman. Ako ang naglagay ng lason sa sarili ko. Boss Zhang, talagang hindi ako.
Sige, dahil ayaw mong aminin, ipapapulis na kita. Hindi siya ang naglason. May iba. Noong pumunta ka sa pantry para maghanda ng kape, may nakasalubong ka ba? Nakasalubong ko si Executive Secretary Chanli. May sinabi ba siya sa'yo? Meron siyang dalang maraming dokumento. Nakita niya ako at pinapahawak sa akin. Ibig sabihin, noong hinawakan mo ang mga dokumento niya, naiwan ang kape, di ba? Opo, Doon nagka-problema. Tawagin mo si Tenli. Sabihin mo makipagkita siya sa akin agad. Puntahan natin siya. CJ, Hindi pa oras ng uwian. Nag-ayos ng gamit. Saan ka pupunta? Boss Zhang, Vice President He. Bakit kayo nandito? Bakit? Hindi ka ba natutuwa? Hindi po. Mabuti naman. Oo, Secretary Shen. Hindi mo pa sinasagot kung saan ka pupunta. President Zhang, bigla akong sumama ang pakiramdam. Gusto kong mag-leave para pumunta sa ospital. Sumama ang pakiramdam. Halika, tuturukan kita, gagaling ka. Secretary Chayan, nilason ang kape ko. Alam mo ba kung sino ang gumawa? Ako, hindi ko alam. Muntik na akong mamatay. Sigurado ka bang hindi mo alam? President Zhang, naloko ako. Hindi ko alam na ganun kalakas ang lason. Sino ang nanloko sa iyo? Sino ang nag-utos na lasunin mo ako? Secretary Chan, halika na, may emergency. Baityanyo, hindi ba tinanggal na kita? Bakit nandito ka pa rin? Pinahinto mo lang ang tungkulin ko, pero ang nanay mo ay ate ko. At siya ang pinakamalaking shareholder. Dahil dito, pwede akong pumasok at lumabas kung kailan ko gusto. Ikaw ang presidente, pero wala kang karapatang magbawal sa akin. At kahit papaano, tiyo mo ako. Diretso mong tinatawag ang pangalan ko. Hindi maganda. Secretary Chan, halika na. Secretary Chen ay sangkot sa paglason kay President Zhang. Hindi siya pwede umalis. At ikaw, manatili ka rin dito. Bakit ako mananatili dito? Alam mo sa sarili mo. Ano ang alam ko? Wala akong alam. Umalis ka. Secretary Chan, ang lakas ng loob mo. Naglason ka kay President Zhang. Halika, samahan mo ako kay Shareholder Bai. Hindi ako. President Bai, ikaw. Ano-ano ka diyan? Pareho kayong hindi makakaalis. Secretary Chen, si Bai Chen ba ang nag-utos sa'yo? Nalasunin si President Zhang. Nalason din si Secretary Chan. Mukhang hindi siya ang naglason. Sa tingin ko, mali ang pinagbibintangan ninyo. Ikaw ang pumatay sa kanya. President Zhang, sinasabi mong ako ang pumatay? May ebidensya ka ba? Kanina ay maayos siya nang hinila-hila mo siya. Bigla na lang nagdugo ang ilong niya. President Zhang, pwede kang kumain ng basta-basta. Pero huwag kang magsalita ng ganyan. Nakita mo bang pinatay ko siya? Nasaan ang ebidensya? Ebidensya. Meron ako. Bai Chenyu, may sasabihin ka pa ba? Isang kaayom lang iyon. Ano ang mapapatunayan nito? Nakita ninyo ba akong pumatay? Kung sasabihin kong nakita ko, hindi ka maniniwala. Kung ganon, tingnan natin ang siye. Pa-frame by frame natin ito. Dapat makikita ang replay ng pagpatay mo. Pakawalan mo ako, sasabihin ko ang lahat. Hala! Paano kung nakatakas siya? Huwag kang mag-alala, hindi siya makakatakas. Naku, nalipat sa akin ang lason sa pamamagitan ng heart rhythm burst. Pero may kaunti pa ring natira sa katawan mo. Humiga ka, tuturukan kita. Sige, humiga at huwag gumalaw. Kumusta na? Mas mabuti na. Nga pala, Yexiao, naalala ko ang ilang bagay. Noong bata ako, yung bundok na pinuntahan ko para magpagamot. Tinatawag na Kanglong Mountain. Bukod sa isang kakaibang matandang lalaki, may isang batang lalaki din doon. Yung batang lalaki, nakaupo ngayon sa harap mo. Mabuti nang naalala mo, huwag magmadali, dahan-dahan lang. Sa huli, maaalala mo rin ang lahat. Esan, Tara na, hanapin natin si Bai Chenyu. ang tagal na niyang tumakbo. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Sumunod ka lang sa akin. Tulungan mo naman ako. Kung hindi mo ako tutulungan, siguradong mamamatay ako. Tumahimik ka. Para ito sa iyo, para sa ating pamilyang Bai, tulungan mo ako, ate. Yexiao, paano mo nalaman na nandito si Bai Chanyu? Tanungin mo ang nanay mo. Yexiao, anong kinakalabog mo dyan? Si Baitianyo ay kapatid ko. May problema ba sa pagiging nasa akin niya? Wala namang problema sa pagiging nasa niya.
Pero tungkol sa paglason niya kay Xueyao at kay Tio Zhang bilang kapatid niya, hindi mo dapat hindi alam yun. Ye Xiao, sinabi kong kalabog ka. Lumalakas ka pa ng loob. Si Xiao Tian ay bayaw ni Chanyu. Si Chuyao ay pamangkin ni Chanyu. Pwede bang saktan ng sariling pamilya ang sariling pamilya? Ito ng silver nito. Nakuha ito kay Bai Chenyu. Ang lason dito, kapareho ng lason sa kape ni Xueyao. Isang silver needle lang yan. Sinabi sa akin ni Chanyu kanina, nakita lang niya yan. Ako ang nakapulot niyan. Hanggat hindi mo nakikita ang kabaong, hindi ka maniniwala, Xueyao. I check ang si... CJ, Hindi ba titingnan ang CCTV? Bakit puro snow ang nakikita? bakit ganito? Jinong Zhang, hindi ko rin alam. Ikaw ang nagbabantay ng monitoring room. Sino pa ang makakaalam kundi ikaw? Huwag nang magtanong, halatang sinira ang sihi. Ikaw ba ang gumawa nito? Anak ng kapatid ko. Kailangan ng ebidensya. Huwag mong paratangin ng walang basehan ang tiyuhin mo. Walang hiya. Xueyao, okay lang. Dahil nasira ang nihi. Ibig sabihin hindi pa ito ang tamang panahon, umalis muna tayo. Ate, salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Ito na ang huling tulong ko sa iyo. Ate, ginawa ko ito para sa pamilya natin. Para sa iyo. Gusto ko, ikaw lang ang mag-manage ng Zhongtian. Tumahimik ka, umalis ka sa harap ko. Ye Xiao, may tanong ako sa iyo. Close ka ba kay President Wang Shooting ng Zhongshan Yaoshi? Bakit mo nagtanong? Isang tawag mo lang, dumating agad si President Wang Shooting. Sa Zhongshan Group at determinado siyang sabihin sa amin na kung tatanggalin ako bilang president ng Zhongshan, kakanselahin niya ang kontrata ng Zhongshan Yaoshi sa Zhongshan. At pinapirmahan mo siya ng kontratang 30 milyon. Agad niyang sinang-ayunan ng walang pag-aalinlangan. Kung hindi kayo close, hindi siya gaganoon. Nagsiselos ka ba? Anong selos? Kung sasabihin mo, sige. Kung hindi, wag na. Anong amoy ito? Wala naman. Naku, may naamoy akong maasim sa hangin. Sabi mo wala. Baka nabasag ang garapon ng suka ng isang tao. Sige, hindi na kita bibiruin. Sa totoo lang, may connection ako. Kay Chairman Wu Hongdu ng Zhongshan Yaoshi. Kaya tumulong si Wang Shooting sa akin. Totoo, Totoo talaga, mas totoo pa sa Perlas. matamis ang dila. Bakit ngayon ko lang napansin na ang lambot ng dila mo? Siguro kaya ako tinatawag na treasure boy. Habang mas nakikilala mo ako, mas maraming sorpresa ang matatagpuan mo. Hoy, Zhang Chuyao, puntahan mo ako kaagad, kasama yung asawa mong walang kwenta. Lolo, oras ng trabaho ngayon. Marami pa akong papeles na kailangang asikasuhin. Huling sasabihin ko na to. Puntahan mo ako kaagad, kasama yung walang kwentang si Ye Xiao. Ye Xiao, pagpasok natin, kahit ano pang sabihin ni Lolo. Huwag kang magsalita, ako na ang sasagot. Tara na. Hala, hindi ba't ito ang magandang pinsan kong babae? Kasama ng asawa niyang walang kwenta. Pinsan, ikaw ang presidente ng Zhongshan Group. Representante ka ng mukha ng Zhongtian. Bakit ka mag-aasawa ng isang walang kwenta? Insan, baka gusto mo. Ipakilala kita ni Zhenwei. May kakilala siyang kaibigan. Kahit hindi kasing galing ni Zhenwei. Pero kahit sino na lang, mas maganda kaysa sa asawa mong to. Ganto kalaki, nakaasa pa rin sa magulang. Sino ba talaga ang walang kwenta? Ikaw, Mali ba ang sinabi ko? Isa pa, kung walang kwenta si Ye Xiao. Eh yung iba, hindi man lang umabot sa level ng walang kwenta. Ye Xiao, tayo na. Ye Xiao, ito ang bahay ng mga bay. Sinong nagpahintulot sa'yo? Anong karapatan mo? Umalis ka na rito. Huwag kang magpahiya. Isasama ko siya. Chuyao, isang araw pa lang. Anong pampaganda ang ibinigay sa'yo ni Ye Xiao? Alam ko lang kung ano ang tama at mali. Ikaw, Ye Xiao, tayo na. Lolo, May respeto ka pa ba sa akin bilang lolo mo? Lumuhod ka. Lolo, hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ko. Hanggang ngayon, hindi mo pa alam? Dagdag na kasalanan yan. Lumuhod ka. Huwag kang tatayo hanggat hindi ko pinapayagan. Zhang Chuyao, lumalakas ka na talaga ng loob. Hinahamon mo pa ang salita ng lolo mo. Lumuhod ka na. Chuyao, bakit hindi mo na sinusunod si Lolo? Lumuhod ka na, pinsan. Pinapaluhod ka ni Lolo.
Hindi mo ba naririnig? Wala akong nagawang mali, bakit ako luluhod? Hanggang ngayon, hindi mo pa alam kung saan ka nagkamali. Tatanungin kita nang wala kang anumang ebidensya. Bakit mo sinasabing tiyuhin mo ang naglason sa iyo at pati sa ama mo? May ebidensya ako, pero... Yung video sa monitoring room, nauna nang sinira. AME, hanggang ngayon wala ka pa ring ebidensya. Lumuhod. Sang Chuyao, humingi ka ng tawad sa tiyuhin mo. Aking mabait na pamangking babae. Basta lumuhod ka at humingi ng tawad. Papatawarin ka ng tiyuhin mo sa pagkakataong ito. Bakit hindi ka pa lumuhod? Humingi ka na ng tawad sa tiyuhin. Zhang Chuyao, lumuhod ka na. Wala akong kasalanan, bakit ako luluhod? Suwei, pati salita ko hindi na umiiral. Sage, tatawagan ko na si Zhang Chiao-chan para pumunta rito at makita ang kanyang mabuting anak, kung paano ito trinato ang mga nakatatanda. Sage, kung ayaw mong lumuhod, papaluhodin ko si Zhang Chiao-chan. Kung ayaw mong humingi ng tawad, papatawarin ko si Zhang Chiao-chan. Titingnan ko kung may lakas ng loob siyang sumuway sa akin. Pwede akong humingi ng tawad. Pero hindi ako luluhod. Hindi pwede. Tama, hindi pwede. Dapat lumuhod. Huwag kayong magmalabis. Huling-huli na, kung ayaw mong lumuhod, papaluhodin ko si Zhang Chiao-chan. Wala namang kasalanan ng asawa ko, bakit siya luluhod? Sa pamilya Bai ito, wala kang karapatang magsalita. Hindi pa kita hinahabol, nagpapakita ka na agad. Ama, si Chuyao, nagkaganito na. Siguradong si Xiao, ang walang kwenta, ang may pakana nito. Talagang siyang walang kwenta ang may gawa nito. Ikaw, walang kwenta. Lumuhod ka sa akin. Talagang magkakamag-anak. Magkakasama sa isang lugar. Mga dagat-ahas. Suyaw, ganitong pamilya bay, ano pa ang ginagawa mo rito? Umalis na tayo. Walang hiya. Anong akala mo sa pamilya Bai? Parang bahay mo lang, papasok at lalabas? Mga tauhan. Xiao, ngayong araw na ito, bibigyan kita ng isang malalim na aal. May mga tao talaga na kailangan lang ng suntok. Palamunin, matapang pa ang bibig. Dapat nang turuan. Nandito ako, walang makakagalaw kay Xiao. Suyaw, kung magpapatuloy ka sa pagiging matigas ang ulo, hindi ako mag-atubiling sampalin ka rin, gawin mo na. Ano ang nangyari kay Tianyu? Tatay, huwag mo akong takutin. Tatay, Tianyu, okay ka lang ba? Okay ka lang ba? Tianyu, huwag mo akong takutin. hindi maganda, baka biglang nagka-aphasia siya. Zhenwei, ano ang biglang aphasia? Bigla na lang hindi makapagsalita. Gaano katagal bago siya makapagsalita muli? Kung hindi agad magamot, maaring hindi na siya makapagsalita habang buhay. Zhenwei, tulungan mo ang tatay ko, bilis. Naku, aphasia nga. Kailangan dalhin agad sa ospital para operahan. Tatay, Hindi ito oras para umiyak. May tao ba? Ihanda ang kotse. Dalhin si Tianyu sa ospital. Bilis. Afay siya lang naman, grabe naman ang kabanyo. sa ganitong pagkakataon, hindi ka man lang tumutulong. Nagbibiro ka pa. Kung may mangyari sa tatay ko, hindi kita palalampasin. Afay siya lang naman, hindi naman malubhang sakit. Madali ko lang ito gagamutin. Baliw ka ba, Xiao? Nagsisiraan ka na naman? Ano ba ang ingay mo? Tumahimik ka. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-aakalang pipi ka. Sa susunod na buwan, ako na ang magiging vice president. Kahit ako, hindi basta-basta makakapagpagaling ng aphasia. Ikaw na walang kwenta, nagsasalita ka ng ganyan? Nakakatawa ka. Hindi pwede, hindi na makakapaghintay sa ospital. Kailangan operahan agad. Kung hindi, hindi na makakapagsalita si Tio Bai habang buhay. Zenwi. Ganun ba talaga kalala ang kalagayan ni Tianyu? Tulad ng sinabi mo? Zhenwei, tulungan mo ang tatay ko, bilis. Sisi, gusto ko ring tulungan si Jubei. Pero wala akong surgical instruments. Kailangan ba talaga ng surgical instruments? Tatay, Maliit na sakit lang naman ang aphasia. Kailangan pa ng surgical instruments para gamutin. Sa tingin ko, hindi rin magaling ang mga doktor sa Vice President. Huwag mong ipagmalaki ang katangahan mo. Kahit saang ospital dalhin si Tio Bai ngayon, kailangan pa rin ng operasyon para magamot. Hindi ko kailangan ng surgical instruments. Madali ko lang ito gagamutin. walang kwenta. Hanggang ngayon nagbibiro ka pa rin. Pupunitin ko ang bibig mo. Hindi maganda. Lalong nahihirapan huminga si Tianyu.
Kahit may gamit sa operasyon ngayon, baka hindi na ma-save si Uncle Bai. Tatay, Kung ako na ang gagawa ng paraan ngayon, may pag-asa pa. Ikaw, huwag kang magpapansin dito. Kahit si Huatuo ang nabuhay, hindi na abot. Yet Xiao, ipapalibing kita kasama ng katay ko. Kung hindi mo ako papayagang kumilos, talagang wala ng pag-asa ang tatay mo. Yet Xiao, ayaw mo talagang iligtas si Chanyu? Lolo, paano natin paniniwalaan ang sinasabi ng walang kwentang ito? Tumahimik ka, Yet Xiao. Kung talagang maililigtas mo si Chanyu, ang nangyari ngayon, hindi ko na ipagpapatuloy sa iyo at kay Tsuyao. Tiisin mo, baka masakit ng konti. Papatayin kita. Walang kwenta ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Tawagin ang mga tao. Patayin siya. Nakakapagsalita na ako. Nakakapagsalita na ako. Yexiao, paano mo nagawa iyon? Nanampal lang ng ilang beses, siguro. May mga taong kailangan lang talagang paluin, hindi komportable kapag hindi napapalo. Umalis na tayo. Hinto. Hindi pa kayo pwedeng umalis. Sinabi na ni Lolo Bai. Kung gagaling si Bai Chanyu sa akin. Tapos na ang usapan ngayon. Bakit hindi pa kami pwedeng umalis ni Xueyao? Talagang sinabi iyon ni Lolo Bai. Pero ang problema, ikaw ba talaga ang gumaling kay Uncle Bai? Kung hindi ako, ikaw. Siyempre hindi ako. Pero hindi rin ikaw. Zenwei, ibig mong sabihin. Zhenwei, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sisi, mali ang diagnosis ko kanina. Hindi sa denmutism ang kay Uncle Bai. Pseudomutism lang. Gagaling din siya pagkatapos magpahinga. Ibig sabihin, hindi si Xiao ang gumaling sa tatay ko. Gumaling siya ng mag-isa. Ganun. Aba, sabi ko na nga ba, kailan ta pa naging doktor? Swerteng-swerte ka lang pala. Kung hindi dahil kay Zenwei, muntik na namin paniwalaan ang walang kwentang ito. Yung mga sampal mo sa akin kanina? Paano natin ito ayusin? Basura, di ka paluluhod at humingi ng paumanhin kay Lolo. Huwag mong palalayasin yung basura. Tsuyao. Basta hiwalayan mo si Yetsiao. Ang nangyari ngayon, kalimutan na natin. Lolo, pabigat lang naman talaga siya. Maghihiwalay din kayo, papayag ka na lang ba? Parang napakadali para sa kanya. Tatay, yung sampal niya sa akin kanina. Paluhod siyang magsusorry, tumigil ka Tsuyao. Pag-isipan mong mabuti. Kapag pumayag kang hiwalayan si Yetsiao, tapos na ang lahat ngayon. Ligtas kayong aalis sa Bai family. Kung hindi, Yetsiao, hindi ka makakaalis ngayon. Lolo, hindi ko hihiwalayan si Yexiao. Tsuyao, anong pinagsasabi mo? Hindi ako nagbibiro. Ikaw, nakakainis ka talaga. Kung hindi mo hihiwalayan si Yetsiao ngayon, hindi makakaalis si Yetsiao. Hindi rin ako alis. Sage. Mabuti. Tsuyao. Lumaki ka na, malakas na ang pakpak. Pat si Lolo, hindi mo na sinusunod. Sayang ang pagmamahal ko sa'yo mula noon. Lolo, bakit ba? Pinipilit niyo akong hiwalayan si Yexiao. Pa sa ikabubuti mo ito. Para sa akin, lahat kayo ganyan ang sinasabi. Pero alam niyo ba ang gusto ko, Lolo? Huwag niyo nang ipilit. Ang lumanyong pag-iisip sa akin. Lipas na yan, ayaw ko at hindi ko kailangan. Tsuyao, paano mo kinakausap si Lolo? Walang respeto, humingi ka ng tawad. Sinabi ko lang ang nasa puso ko. Bakit ako hihingi ng tawad? Ikaw, Alam mo ba kung bakit ko siya iniligtas? Dahil tiyuhin siya ni Xueyao. Kahit gustuhin ni Bai Chanyu na patayin si Xueyao. Hindi kayang gawa ng masama ni Xueyao. Kaya ako na ang gumawa, lolo ka ni Xueyao. Hayaan mo kaming umalis ni Xueyao ngayon. Huwag mong pahirapan si Xueyao. Ako rin sasaklolo sa'yo. Yetsiao, putang ina, kalokohan yan. Malakas ang katawan ng tatay ko. Walang sakit. anong balak mo, tanga? Sinusumpa mo pa ang lolo ko na may sakit. Ganyang klaseng tao. Mas baluktot pa ang isip kaysa kanino man. Lolo, nitong mga nakaraang araw. Sa dakong puso, parang may kirot ba tuwing umaga? Pag inom ng mainit na tubig, nawawala ang sakit. Paano mo nalaman? Ang sakit mo, ako lang ang makakagamot. At 2 araw na lang ang buhay mo. Kung gusto mong mabuhay, tumawag ka kay Xueyao. Bastos.
Sinusumpa mong 2 araw na lang ang tatay ko. Huwag kang alis. Mga bodyguard, hulihin siya. Tatay, hayop yan, bagbugin natin. Hindi ka dapat mabuhay ang ganyan. Paalisin mo na, tatay. Lolo, Malinaw na ba ang sinabi ko? Paalisin mo sila. Lolo, tandaan mo. Kung gusto mong magpagamot, tumawag ka sa apo mong babae. Tianyu, asikasuhin mo ito. Magpapacheck up ako sa ospital. Tatay, bakit mo pinaniwalaan ang sinabi niya? Malakas ka, wala kang sakit. Lolo, ang katawan mo. Ang pinakamalakas sa mga matatanda na nakita ko. Magpapacheck up ako sa ospital. Naiintindihan mo ba, Lolo Bay? Kung gusto mo talagang magpatingin, maaari kong i-arrange. At nandito ngayon ang direktor ng ospital. Pwede siyang mismo ang mag-check up sa'yo. Lolo, napakaganda ng kalagayan ng katawan mo. Kung hindi nakasulat ang edad dito, mahirap paniwalaan. Na 70 taong gulang ka na. Parang 40 o 50 taong gulang lang. Sabi ko na nga ba, walang sakit si Lolo. Si Yexiao lang na yan. Anong alam niya sa medisina? Si Yixiao, nangahas pang sumpain si Lolo Bay. 2 araw na lang daw ang buhay. Dapat arusahan. Ama ba? Gusto mo, habulin natin siya ngayon? Atay, Anong nangyari? tatay, okay ka lang ba? Genway, anong nangyari kay Lolo? Tulungan mo si Lolo, please. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari, Director. Wala namang problema sa medical report. Bakit bigla na lang nagdugo ang bibig? Nga, ang kakaiba. Paano kaya nangyari yan? Baka may problema sa isang parte ng medical examination. Siguro nga, iminumungkahi ko na magpa-second medical exam si Lolo. Sa susunod na exam, ako mismo ang magbabantay. Ayos, salamat Director. Tay, narinig mo? Ika-cater ng Director ang exam mo. Makakita tayo ng dahilan sa pagdugo mo. Tay, Papa, Halak, Suyaw, ingat. Sige na, ako na lang ang magmamaneho. Nag-aalala ka ba sa kalagayan ng lolo mo? Huwag kang mag-alala, basta't 2 araw kang pupunta sa akin. Ayos lang ang lahat. Talaga? Nagbibiro ba ako sa'yo? Sige, dadalhin kita sa isang lugar. Mukhang wala ka namang gana pumasok sa opisina. Saan tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Yexiao, anong lugar ito? Tito Ye, kanina ko pa sinasabi kay Master na darating ka talaga. Mabuhay, maligayang pagdating. Chairman Wu. Yexiao, si Chairman Wu ba ang ipapakilala mo sa akin? Hindi siya. Manager Zhang, hindi ako ang taong gustong ipakilala ni Tito Ye. Isang napaka-importanteng tao siya. Ano? Tinatawag mo siyang Tito Ye? Yexiao, ano ba tong nangyayari? Hayaan mo na lang si Tito Ye ang magpaliwanag sa'yo mamaya. Mahaba ang kwento. Ipaliwanag ko na lang sa'yo kapag may oras. Pasok na muna tayo. CJ, Hongru, bakit ang tagal mo? Halika rito. Naisip ko na kung paano tatalunin siya. Ganyan ka lang maglaro, tapos makikipag-chess ka kay Wu Hongru. Gusto mo, subukan natin. Ha! Yexiao, dumating ka rin. ikaw ba ang medical sage na si Song Xianzi? Ha. Hindi ko inaasahan na may kabataang nakakaalam pa sa aking matandang to. Ha. Huwag kang mayabang. Ganyan lang ang kakayahan mo, medical sage pa. Mas magaling pa ako sa'yo kahit nakapikit. Tara. Di ka naman pipi kung di ka magsasalita. Narinig ko si Yexiao. Yung lalaking yon, bumaba ng bundok at nag-asawa. Ikaw kaya yung magandang asawa niya? Ha! Yexiao, ang galing mo, ang swerte mo sa babae. Kaya pala, di ka na dumalo sa akin. Matagal ka nang bumaba. Nag-asawa ka pala ng maganda, kaya di ka na umuwi. Pero, eka, kailan kayo magkakaanak ng mga mini Yexiao? Basta, yan, yung matandang yan, di seryoso. Huwag mo lang intindihin yung sinasabi niya. Sasaya mo sa kaderas. Alam kong nag-aalala ka pa rin kay Lolo Bay. At di ka rin sigurado kung kaya ko siyang pagalingin. Kaya dinala kita para makilala tong matandang to. Nandito na siya, dapat medyo kampante ka na. Salamat, Yexiao. Yan ang gusto ko. Ang ganda ng ngiti mo.
Ang tagal na. Bakit di pa lumalabas yung medical report? Di ko rin alam, nakakainis na. Tay, anong nangyari? Tay, Lumabas na yung pangalawang medical report, Director. Tingnan mo kung ano sabi sa report, Director. Pangalawa na to, bigla-bigla na lang dumudugo ang bibig ng tatay ko. Tingnan mo nga, di pwede to. Yung resulta sa medical report ngayon, pareho lang nung nakaraan. Sabi, sobrang healthy ni Lolo. Sigurado ka ba? Baka malabo na mata mo. Bigay mo sa akin, ako na titingin. Totoo, parehong-pareho sa nakaraan. Anong klaseng ospital to? Di pa mahanap ang dahilan kung bakit dumudugo? Ete, kilala ko si Iyarma sa First Hospital. Ara, lipat na natin si tatay ngayon. pangit dito sa ospital na to. Lumipat na tayo. Pinaka-advanced ang mga equipment namin dito. Kahit saang ospital kayo lumipat, yung resulta, pareho lang sa dalawang report na ginawa namin dito. O mas masahol pa. Lipat na natin si tatay. Sage, Mga kasama, ayon sa report, sobrang healthy ng katawan ni Lolo Bay. Ano ba talaga tong nangyayari? Tay, alam ko na. Siguro si Xiao yung gago. Siya yung may pakana sa likod nito. Kung hindi, bakit kahit dalawang ospital na, yung napuntahan natin? Sabay-sabay sa medical report na sobrang healthy si Lolo. Pero bigla-bigla na lang siyang dumudugo. Noong una ko palang nakita, yung Yetsiao na yon. Pakiramdam ko, yung itsura niya, parang may masamang balak. Parang mga kulto sa pelikula. Ngayon, nang sabihin ni Sisi, naniniwala na rin ako na si Yetsiao ang may gawa. Maahil marunong siya ng black magic. Kung hindi, parehong-pareho ang medical reports ng dalawang ospital. Bakit siya matigas ang ulo na sabihin? Na hindi abot ng 2 araw si Lolo Bay, at nang sabihin niya yon, biglang nagdugo ang bibig ni Lolo Bay. Gago talaga tong si Ye. Kung may mangyari man kay Lolo, pupulbusin ko siya. Tatawagan ko na si Tsuyao para dalhin si Xiao dito. Impossible to. Paano ako matatalo sa iyo ng 7 beses? Walang sense. Ulit. Paano kung kalahati lang ng lakas ko ang ginamit ko? Mababaliw ka kaya? Katarantaduhan. Ulit. Ma! Dalhin mo agad si Xiao sa First Hospital. Nabaril si Lolo ng black magic niya. Malapit nang mamatay. Ano? Yexiao, sabi ni Ma, nabaril si Lolo ng black magic mo. Malapit na raw siyang mamatay. Ano black magic? Wala akong alam dyan. Malamang sumabog na yung lason sa katawan ni Lolo. Hindi nila mahanap ang dahilan kaya sinisisi ako. Kaya dapat puntahan natin agad si Lolo. Tapos ipaliwanag natin ang totoo. Dosi, may oras ka ba ngayon? Pwede bang sumama ka sa amin? Nak, nag-aalala ka ba? Na hindi kayang gamutin ni Yetsiao, si Lolo mo? Hindi po. Hahaha. Yetsiao. Bigo ka talaga, sobrang bigo. Kahit asawa mo, hindi naniniwala sa'yo. Hahaha. Ero. Nak, kung hindi kayang gamutin ni Yetsiao, si Lolo mo, wala na akong magagawa. Lolo, Lumabas kayong lahat, kailangan ko ng tahimik na lugar. Para mag-acupuncture kay Lolo Bay. Hoy, Yi, huwag kang magpanggap dito. Ginawa mo to sa tatay ko. Nabaril siya ng black magic mo. Papatayin kita. Xiao, tama na yan. Hindi kami lalabas. Tama, kapag nakalabas na tayo, sino ang nakakaalam kung hindi ka muling maglalagay ng masamang kulam kay Lolo Bay? Muling maglalagay ng masamang kulam kay Lolo Bay. Xiao, tanggalin mo agad ang masamang kulam sa katawan ni Lolo. Tanggalin mo para sa akin at hiwalayan mo agad si Tsuyao. Umalis ka sa aming bahay. Paalisin siya. Napakadali para sa kanya. Gusto ko siyang hatiin sa 8 piraso. Tawagin ang lahat ng aming mga bodyguard. Yexiao, sa ngayon, lahat ay emosyonal. Sa tingin ko, mas mabuting tumawag muna tayo. At ipatawag si Senior Song Xianzi. Gamutin muna si Lolo at saka mo na lang sabihin ang bagay na ito. Tiyuhin Bay, Sisi, huwag kayong mag-alala, naisip ko bigla, may isang mahalagang tao na makakagamot kay Lolo Bay. Tatawagan ko na siya ngayon. Genwei, napakaganda, mabilis, tawagan mo na. Ang medical sage na si Song Qianzi. May pag-asa na ang tatay ko. Ate, may pag-asa na ang tatay natin. Genwei, ang galing-galing mo. Kahit ang medical sage na si Song Qianzi ay maaari mong anyayahan. Talagang si Senior Medical Sage Song Qianzi. Kaibigan ko si Senior Medical Sage.
Kaya tinawag ko siya para gamutin ang sakit ni Lolo Bai. SAA, manatiling tahimik ang lahat. Huwag istorbohin si Senior Medical Sage. Ang galing-galing na tao na si Zhenwei ay ayaw mo. Gusto mo pa ng isang walang kwenta. Talagang hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Ye Xiao, kung ako ikaw. Matagal na akong nawalan ng mukha na manatili sa tabi ni Cuyao. Ito ang 18 Needles of Rejuvenation ni Senior Medical Sage. Iyak na may pag-asa na si Lolo Bai ngayon. Ay. Salamat po. Matandang manggagamot, tatay, okay lang po ba kayo? Napakaganda. Maraming salamat po, Senior Medical Sage. Zhenwei, mabilis. Ipakilala mo sa amin si Senior Medical Sage. Nga, tatay. Salamat kay Zenwi na inanyayahan si Senior Medical Sage. Zhenwei, mabilis. Ipakilala mo. Senior Medical Sage, ipakikilala ko po kayo. Ito ay, sino ka, batang kaibigan? Parang hindi tayo magkakilala. Senior Medical Sage, si Zhenwei ito. Ang tumawag sa'yo para gamutin ang lolo ko. Paano mo nasabing hindi mo siya kilala? Tama, Senior Medical Sage. Si Zenwi, ang boyfriend ng anak kong babae. Sila ang tumawag sa inyo, mahil, Senior Medical Sage. Pagod na pagod sa pagtusok ng kalayong, medyo pagod na. Normal lang na hindi makilala ang mga tao. Ilalabas ko muna siya para magpahinga. Isang set lang ng pagtusok ang ginawa. Gaano kalaming enerhiya ang kailangan? Mabuti naman ako ngayon. Kaibigan, sino ka ba? Hindi naman tayo magkakilala. Zhenwei, ano ba talaga ang nangyayari? Kailangan ko ng paliwanag. Ako? Wala nang tibok ang puso ni Lolo Bai. Ano ba ang sinasabi mo? Lolo, huwag kang mamatay. Lolo, Atay, doktor, pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Doktor, pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Anumang kondisyon, tatanggapin ko. Basta mailigtas mo siya. Magkano ang kailangan mo? Kukunin ko na agad. Sa kalagayan ni Lolo Bai. Tanging ang Chuan Men Juzhen ang makakapagligtas sa kanya. Pero hindi ko alam ang Chuan Men Juzhen sa buong mundo. Tanging ang aking kapatid sa disiplina ang marunong noon. Mayroon palang medisina na hindi alam ng doktor. Saan po kaya naroroon ngayon ang kapatid sa disiplina ng doktor? Ama, nasaan ang kapatid sa disiplina ng doktor? Susunduin namin siya agad. Si Xiao ang kapatid sa disiplina ng doktor at ang dahilan kung bakit narito ang doktor para tingnan ang lolo ko ay dahil tumawag si Xiao sa doktor kanina. Hindi si Liao Zhenwei. Ano? Si Xiao ang kapatid sa disiplina ng doktor. Sa Hang Cuyao. Sinabi mong si Xiao ang kapatid sa disiplina ng doktor? Siya? Dapat ba siya? Kung si Xiao ang kapatid sa disiplina ng doktor, ako naman ang ate sa disiplina niya. Aminin ko, hindi ko nga inanyayahan ang doktor. Pero imposibleng si Xiao. Siya? Kapatid sa disiplina ng doktor? Nakakatawa. Xiao, aking kapatid sa disiplina. Parang hindi sila naniniwala sa iyo. Ayon sa ugali ko. Kung hindi sila naniniwala, edi sino ang gusto? Siya ang magpagamot. Hindi ako magpapagamot. Xiao, aking kapatid sa disiplina. Sumama ka sa akin. Maglaro tayo ng chess. Labanan natin hanggang sa magulo ang langit at lupa. Okay? Si Xiao pala, siya nga talaga. Ang kapatid sa disiplina ng doktor. Siya? Anong meron siya? Hindi ba ako mas magaling? Cuyao. Si Xiao nga talaga ang kapatid sa disiplina ng doktor. Sinabi na ng doktor, paano magiging peke? Xiao, pwede bang gamutin mo muna ang lolo ko? Bago ka sumama sa doktor para maglaro ng chess. Anong saysay ng paglalaro chess kasama siya? Walang kwenta. Tara na, dalhin natin si lolo mo sa doktor. Sandali lang. Xiao. Ikaw, isang walang kwenta. Paano ka naging kapatid ni Senior Yisheng? Hindi ako naniniwala. Nandito si Senior Yisheng. Hindi pa rin kayo naniniwala. Umalis kayo. Umalis ka. Xiao, kumusta na si lolo? Si Lolo Bai, malubha na ang kanyang sakit. Kahit ang Chuan Men Juzhen ay hindi na makakapagligtas sa kanya. Ano? Lolo,
Yexiao, hindi ba sinabi ni Senior Isheng kanina na ang Suan Menjuzen mo ay makakapagligtas kay Lolo? Kahit ang Chuan Men Juzen ay wala nang magagawa? Kung 10 minuto ang nakalipas, kayang iligtas ng Swan Menjuzen. Pero ngayon, huli na. Anong huli na? Kung hindi mo kayang iligtas, sabihin mo. Huwag kang magpanggap na misteryoso. Tama. Kapatid pa ng Yisheng. Mukhang sikat ka lang sa pangalan. Yetsiao, seryoso akong nagdududa. Binili mo ba ang titulong kapatid ng Yisheng na yan? Anong minamadali nyo? Sinabi kong hindi kayang iligtas ng Swan Menjuzen. Hindi ko sinabing hindi ko kayang iligtas si Lolo Bai. Yexiao, anong paraan ang mayroon ka para iligtas si Lolo? Kailangan ko ng dugo ng mga lalaking Bai at kasabay ng Swan Menjuzen. Magpapalit tayo ng dugo ni Lolo Bai. Maliligtas siya. Ang galing. Palit dugo gamit ang Chuan Zen. Hahaha. Ang sakit ni Lolo Bai. Maliligtas na talaga. Kailangan ba talagang dugo ng lalaking Bai? Masama ang pakiramdam ko nitong mga aaw, at kulang pa ako sa dugo, di ba? Kung ibibigay ang dugo ko kay Lolo, kung hindi siya maligtas, mamamatay din naman ako. Nandito kami ng kuya ko, hindi ka mamamatay. Oh, may gagawin pa ako. Alis muna ako. Ay, Baitianyu, tumigil ka. Beichenyu, hindi ko maintindihan anong mas mahalaga. Kaysa sa buhay ng sarili mong ama. Yetsiao, umalis ka sa harap ko. Huwag mo akong hangan. Baitianyu, kung lalabas ka sa pintuang yan ngayon, huwag ka nang bumalik kailanman. Tara, magpadugo tayo para kay Papa. Yetsiao. Kung mabibigay ang dugo ko, pero hindi pa rin gagaling ang lolo natin, mamamatay ka rin. Tatay, Lolo, Ako, buhay pa ako. Lolo, buti na lang buhay ka pa. Lolo, si Yexiao ang nagligtas sa'yo. Lolo, Lolo. Lolo, ano nangyari sa'yo? Wala nang hininga si Lolo Bai. Lolo, tatay, huwag mo akong takutin, tatay. Yetsiao, mamamatay tao ka. Lalabanan kita. huwag. Umalis ka diyan. Kung hahadlangan mo pa ang mamamatay tao na ito, sasaktan kita rin. Huwag. Hindi ako mamamatay tao. Nagising si Lolo pagkatapos mabigyan ng dugo. Tapos muli nawala ng malay. Isang posibilidad lang ito. Anong posibilidad? Huwag kang magsinungaling sa akin. Wala kang relasyon ng dugo kay Lolo Bai. Ibig sabihin, hindi mo tunay na anak si Lolo Bai. Yetsiao. Katarantaduhan. Papatayin kita. Kung gagawin ko lang ang isang bagay, mapapatunayan. Kung may relasyon ka man ng dugo kay Lolo Bai. Paano mapapatunayan? Sa totoo lang, pwede rin ang dugo ng babaeng miyembro ng pamilya Bai. Ako ay babaeng miyembro ng pamilya Bay. Gamitin ang dugo ko. Anong nangyari sa akin kanina? Lolo Bai, natulog ka lang kanina. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Ay, mas maganda na. Ano pa ang masasabi mo? Kanina nagtataka ako. Paano nagka-anemia ang isang lalaki? Sa totoo lang, hindi ka anemia. Alam mo na talaga na wala kang relasyon ng dugo kay Lolo Bai. Takot ka lang malantad ang katotohanan, di ba? Yetsiao. Maami kang nalalaman. Mamamatay ka. Aray. Papatayin kita, babae. Huwag mong galawin ang asawa ko. Mamamatay ka. Dumugo ka, Yexiao. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Kung hindi si Yetsiao, patuloy tayong niloloko ng gunggong na iyon. At ang buhay ko ring ito ay iniligtas ni Yetsiao mula sa kamatayan. Nabulag talaga ako, Yansui. Hey, Puntahan mo si Yetsiao at papuntahin mo siya rito. sige. Kung hindi kita iniligtas, kung hindi ko inilantad ang tunay na pagkatao ni Bai Chanyu, may isip mo pa bang tanga ka? Yetsiao, hindi ko inakalang napakagaling mo sa paggamot. Bakit hindi mo sinabi noon? Kahit sinabi ko, maniniwala ka ba? Isa kayo ang lolo ni Xueyao. Isa naman ang ina ni Xueyao. Gaya ng trato ni Xueyao. Ituturing ko kayong mga nakatatanda.
Ngunit hanggang doon lang ang relasyon natin. Mag-ingat kayo, paalam. Napakatanga ko talaga. Nakaligtaan ko ang pagkakataong pasibulin ang pamilya Bai. Hay! Kasalanan mo ito. Kasalanan mong lagi kang nandito. At nagsasabi na masama kay Yetsiao. At Tito Zhang, hinahanap mo ba ako? Yetsiao, salamat sa pagligtas mo sa lolo ni Tsuyao ngayon. Walang anuman, Tito Zhang. Tito Zhang, ang pagpunta mo rito ngayon. Hindi lang dahil dito, di ba? Dahil sa nangyari ngayon, ang pagkatao mo kay Tsuyao ay tiyak na pinaghihinalaan na niya, sa palagay ko. Panahon na para sabihin sa kanya ang ilang katotohanan. Tito Zhang. Hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya? Tito Zhang, hindi pa ganap na gumagaling ang sakit ni Tsuyao. May panganib na bumalik ito anumang oras ang pagbaba ko rito. Ay para lang gamutin siya. Bukod pa rito, tayo ni Tsuyao ay may sumpa ng pagsasama. Kaya ko itong tuluyang alisin, ngunit kung gagawin ko, malilimutan niya ang lahat ng nangyari. Hindi na niya maaaring maalala ang nakaraan at tuluyan akong makalimutan. Kaya ayaw ko, talagang hindi ko kaya. Yexiao, talagang hindi ka sasama sa kumpanya? May gagawin pa ako, pupunta ako mamaya. CJ, Yetsiao, napag-isipan mo na bang makipagrelasyon sa akin? Binibining pang ako at si Tsuyao ay magsisimula ng mamuhay ng magkasama. Hindi ka maghawang manatili dito. Tinawagan ko na ang moving company, darating na lang. Ay, marami namang bakanteng kwarto dito. Hindi ko kayo abalahin. Wala sa akin ang living book, kaya wala kang dahilan na mag-aksaya ng oras sa akin. Alam mo na pala mulat sa pool ang dahilan kung bakit ako lumapit sa iyo. Bakit hindi mo ako inilantad? Masyadong monotono ang relasyon namin ni Tsuyao. Kailangan ng konting pampalasa. Ah, kaya pala hindi mo ako inilantad. Ay para mapasigla ang relasyon ninyong mag-asawa. Ituring na lang na tumulong ako. Pero wala talaga sa iyo ang living book. Sa tingin mo ba, ipagkakatiwala sa akin ng master ko ang napakahalagang bagay na yon? Hindi natin masasabi. Senior Yanlo, kung hindi kayo naniniwala, maaaring niyo akong halugugin. Pero bago yon, may ilang galaw. Ang nais kong matutunan sa inyo. Handa akong sumabay sa iyo anumang oras. Sige. Sino sa inyo ang nanalo? Kapuri-puri ang mga kabataan ngayon. Hoy, Tsuyao. mamaya maghanap tayo ng lugar para magpamassage. Masakit ang balikat ko. Pwede kitang imasahe. Magaling naman ako. Yevi, panaginip mo yan. Lalabas si Yetsiao at Zhang Chiao para magpamassage. Magandang pagkakataon ito. Sir, magpalit muna kayo ng damit. Maghahanda lang ako. Yenan, medyo espesyal ang amoy ng pabango ninyo. Espesyalidad ng tindahan namin yan. Nakakatulong ito para lubos na makapagpahinga ang mga kliyente at makatulog ng mahimbing. Ibnan, mukhang maganda. Sir, humiga po kayo. Pwede bang lakasan? Mahilig ako sa malakas. Sage po. Sir, nakatulog na po ba kayo? Sir. Hindi ba't sinasabing napakalakas niya? Nahulog din sa lalim ng tulog sa tulong ng espesyal na insenso ko. Parang patay na baboy. Walang magagawa. Tinanggap ko ang bayad. Tinupad ko ang trabaho. Huwag mo akong sisihin. Pero siguro maganda at komportableng karanasan ang mamatay sa panaginip. Sayang lang, walang nakapagsabi sa akin. Kung gaano kasarap at taganda ang pakiramdam dahil patay na silang lahat. Patay na. Miss, parang hindi ko to in order. Hindi ka pala nakatulog. Paano ako matutulog? Isa pala kayong sindikato. Nagbigay kayo ng serbisyong hindi ko in order, mamaya pag nagbayad na ako. Hindi ko alam kung magkano pa ang gagastusin ko. Impossible. Nalanghap mo ang pambihirang insenso ko. Maliban na lang kung uminom ka ng panlaban, hindi ka dapat gising pa. Isipin mo na lang na uminom ako ng panlaban. Matigas pa rin ang bibig mo. Tingnan natin kung alin ang mas matigas, bibig mo o itong kutsilyo. Mas mabuting patayin mo na ako. Basta't mahininga pa ako. Hindi kita palalampasin.
Ang ganda-ganda mo at ang ganda pa ng katawan mo. Sayang naman kung papatayin kita. Huwag kang mag-asa. Pagkatapos mamatay ang init ng katawan, mainit pa rin sa loob ng kalahating oras. Si Raulo ka. May mas malala pa. Kung ayaw mong subukan, sabihin mo sino ang nag-utos sa'yo. Ako, sasabihin ko. Nasa kabilang kwarto pa si Xueyao. Tumigil ka. Kung gusto mong iligtas ang asawa mo, tumalon ka. Hindi ka ba magtataka? Parang halimaw talaga. Bilisan natin. Sino? Yetsiao, tamang-tama ang dating mo. Tara, maglaro tayo. Baka hindi pa tayo si Senior Sister Tang. At dinakip niya si Xueyao. Ano? Kung buhay siya, siguradong bumalik siya para sa Living Person Book. Kung gusto mong iligtas si Tsuyao, kailangan mong ipagpalit ang Living Person Book. Babalik ako ngayon sa Kanglong Mountain para kunin ang libro kay Master. Sandali, bukod sa napakahalaga noon, kung ibibigay ba ni Master ang problema, naglalakbay si Master ngayon, saan mo siya hahanapin? Hoy, ikaw ba si Senior Sister Tang? Hahaha, Yi, hindi ako ang iyong senior sister, pero halos pareho. Nasa akin ang iyong asawang si Zhang Tsuyao. Kung gusto mong iligtas siya, mag-isa ka lang. Pumunta sa Warehouse 188 sa Isuber. Gao Yulin, pagsalitahin mo muna si Xueyao. Kung hindi ako maniniwala sa'yo. Sage, halika, kausapin mo ang asawa mo. Yexiao, huwag kang pumunta dito. Marami siyang nakahandang mamamatay tao dito. Xueyao, pupuntahan kita para iligtas ka. Gao Yulin, kung gagalawin mo kahit isang buhok ni Xueyao, papatayin ko ang buong pamilya mo. Teka, kung hindi patay si Tang Yuru, malamang nagtutulungan na sila ni Gao Yulin ngayon. Kung pupunta ka ngayon, siguradong mapapahamak ka lang. Anong pagkakaiba nito sa isang bitag? Kahit bitag man yan, pupunta pa rin ako. Hindi ito oras para magpadalos-dalos. Kailangan mong kumalma. Nasa kanila si Tsuyao. Nasa panganib ang buhay niya anumang oras. Hindi ako makapapana. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gusto mo siyang iligtas. Hindi ba't dapat nating pag-usapan muna ito? Kung hindi, kung basta-basta ka lang pupunta, hindi mo maliligtas si Tsuyao. At mawawala pa ang sarili mong buhay. Chiyo Yi. Sa palagay ko, ayaw din ni Boss Hang na mawala ka ng walang kabuluhan. Tama. Gao Yulin, narito na ako. Mukhang talagang tapat ka kay Zhang Tsuyao. Ah, Yi. Alam mong mapapahamak ka rito. Pero dumating ka pa rin. Hahaha. Gao Yulin, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Nasaan si Xueyao? Kung gusto mo siyang makita, lumuhod ka muna sa harap ko. Gao Yulin, pakawalan mo si Xueyao. Ako na lang ang maiiwan dito para sa'yo. Ang ganda ng plano mo, Yi. Hindi ka ba nakakaintindi? Lumuhod ka. Hindi pwede. Sige, ayaw mong lumuhod? Ipapatay ko na si Zhang Tsuyao ngayon din. Gao Yulin, huwag kang maglakas loob. Yetsiao. Bigla akong nagbago ng isip. Kung lalapitan mo ako, at dilaan mo ang sapatos ng anak ko, hindi ko papatayin ang asawa mo. CJ, Hahaha. Yi, bilisan mo. Hindi na ako makapaghintay. Tianpeng, ipaghihiganti ka ng tatay mo. Nawala na ba ang galit mo? Yi. Bilisan mong dilaan ang sapatos ng anak ko. Gao Yulin, nasa akin ang anak mo ngayon. Pakawalan mo si Xueyao o papatayin ko siya. Sage, huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Papakawalan ko na si Zhang Tsuyao. Hindi ko na siya mapakawalan. Yexiao, sinabi ko nang huwag kang pupunta. Bakit ka ba ganoon kasutil? Pakawalan si Xueyao. Kung hindi, papatayin ko si Gao Shanpeng. Huwag mo nang gawin. Patay na si Gao Tianpeng ngayon. Aray, pinapatay mo ang anak ko. Gago ka. Pinatay mo ang anak ko. Aray, masyadong mabilis, boss. Sa wakas, tahimik na. Senior Sister Tang, pakawalan mo si Xueyao. Ibibigay ko sa iyo ang living person book. Junior Brother Yexiao, dahil nakilala mo na ako, wala nang dahilan para magtago pa. Tama, ang Living Person Book ang dahilan ng pagbalik ko.
Narinig kong ibinigay sa'yo na matandang yan ang akla. Ibigay mo sa akin ang living person book na yon at pakakawalan ko ang asawa mong mahal. Pwede kong ibigay. Kunin mo na lang. Hahaha. Nasa akin na ang living person book. Ye Xiao, niloko mo ako. Mabuti, Yexiao. Takbo na, hinahabol na tayo ng babae. Sandali. Takbo na. Ano pang hinihintay mo? Aray. Yexiao, sinuntok mo ako. Hindi ikaw si Zhang Suyao. Sino ka talaga? Nababaliw ka ba? Ako si Xuyao. Ako ang asawa mong si Zhang Suyao. Aray. Sino ka talaga? Nasaan ang tunay na Suyao? Junior brother Ye Xiao, ang lalaking nananakit ng sariling asawa. Hindi mabuting asawa yan. Yexiao, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa'yo. Pinagdudahan mo pa ang pagkatao ko at sinaktan mo pa ako. Ako talaga si Zhang Suyao. Hindi ka si Zhang Suyao. Yexiao, ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Alam ko na. Heart-linking curse, Junior brother Ye Xiao. Kung tama ang hula ko, nung pilit mong binuksan ang pinto kanina, nasugatan ang kaliwang kamay mo. Pero nung tatakas na kayo, napansin mong ang kaliwang kamay ni Zhang Chuyao ay walang sugat. Kaya sigurado kang hindi siya si Zhang Chuyao. Tama ba? Nasaan ang tunay na Suyao? Hahaha. Alam kong hindi mo ibibigay sa akin ang living person book. Kaya inayos ang peking Zhang Chuyao. Sa tabi mo, hindi ko inaasahan na madali mo lang siya makikilala. Pero may nakuha rin akong sorpresa. Junior Yi Xiao, dahil sa Heartlink spell, siguradong mahuhuli kita. Yexiao, umalis ka na, wag mo akong intindihin. Hindi ako alis, sabay tayong alis. Ang sweet naman ng magkasintahan. Yi Xiao, ibigay mo ang Book of Life sa akin. Kung hindi, papatayin ko siya. At kung ganun, mamamatay ka rin. Sa totoo lang, nasa akin si Zhang Chuyao. Hindi ako naniniwalang ibibigay mo ang Book of Life sa akin. Sumugal lang ako at naghanda ng backup plan. Isang babae lang naman, hindi katumbas ang Book of Life. Pero ngayon, dahil sa Heartlink spell, pag pinatay ko siya, mamamatay ka rin. Buhay mo ay nasa kamay ko na. Siguradong mahuhuli na kita, di ba? Ibigay mo ang Book of Life. Mali ka. Sa puso ko, ang Book of Life ay hindi katumbas. Kahit isang buong Suyao. Yemie, kaya ginamit mo ang peking Book of Life para lokohin ako. Wala akong magawa, wala sa akin ang Book of Life. Huwag kang magsinungaling. Yung matandang yun, sobrang mahal ka niya. Tiyak na ibinigay niya sa'yo ang Book of Life. Talagang hindi ibinigay sa akin ni Master ang Book of Life. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo si Master. Nandito na si Master. Matanda, nasaan ang Book of Life? Narito ang Book of Life. Kunin mo kung gusto mo. Take ang libro, at ikaw ay hindi si Lu Changsheng. Hindi ko naman sinabi ako, si Lu Changsheng. Gusto mong mamatay. Suyao, okay ka na. Sabi ko sa'yo, hindi ko hayaang saktan ka ng sinuman. Yexiao, Suyao, hintayin mo ako dito, tutulong ako. Yexiao, pangako mo sa akin, huwag kang masaktan. Senior Yanlo, tutulong ako sa'yo. Sage. Yi Xiao, sa daan patungong impyerno. May kasama akong mag-asawa, kaya hindi ako malungkot. Hahaha. Aray, Yexiao, Pareho kayong may Heartlink spell. Kahit sino sa inyo ang tamaan, pareho kayong mamamatay. Anong pinagkaiba? ang tanga-tanga mo. hindi ako tanga, hindi talaga. Sa totoo lang, matagal ko nang tinanggal ang spell ng pagkakadugtong-dugtong ng puso. Ano? Masamang babae. Oras na para mamatay ka na. Sa totoo lang. Matagal ko nang kaya tanggalin itong spell ng pagkakadugtong-dugtong ng puso. Pero ayaw ko kasi dahil natatakot akong kapag tinanggal ko ito, makakalimutan mo na ako.
Ang tanda mo talaga. Suyaw, pwede mo bang tawagin ulit ang pangalan ko? Yexiao, hindi ako hindi kita makakalimutan. Ako ay Ma. Mahal kita. Magandang binibini, naghihintay ka ba ng tao dito? Pwede ko bang itanong, sino ang hinihintay mo? Hinihintay ko ang aking asawa. Ang pangalan ba ng asawa mo ay Xiao? Bakit mo nalaman? Dahil mayroon ako nito. Ang swerte naman. Mayroon din akong sertipiko ng kasal na katulad ng sa iyo. Yexiao, matagal na tayong hindi nagkita. Aking mahal na asawa.